Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 871. F***, Terra na. Pinatay ng brat na yan ang mga tao natin, patayin mo. Panipi. Kahit na pinatay ni Huang Feng ang dalawang gatekeeper, ang lugar na ito ay ganap na inookupahan ng samsara, kaya maraming samsara na mga manlalaro dito. Hindi pa sila dumarating noon dahil naisip nila na ang dalawang tao laban sa isang Huang Feng ay hindi magiging problema. Ngunit ngayon, tila ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip nila. Kaya, nang makita ng mga manlalarong ito na samsara, na ang kanilang mga kasama ay pinatay ni Huang Feng, lahat sila ay sumugod patungo kay Huang Feng. Sa isip nila, malamang na miyembro ng Pride, itong si Huang Feng, kahit na level 10 noob pa lang siya. Napabuntong hininga na lamang si Huang Feng nang makita niyang napakaraming tao ang sumugod sa kanya. Noong una ay ayaw niyang magdulot ng gulo, ngunit ang gulo ay nagkusa na hanapin siya. Wala siyang magawa tungkol dito. Kahit na ayaw niyang magkagulo, hindi ibig sabihin noon ay takot siya sa gulo. Nang makita ang mga manlalarong samsara na sumugod sa kanya, hindi umatras si Huang Feng. Sa halip, sumulong siya. Gumamit siya ng wave-like subtle steps, at dumaan sa karamihan ng mga manlalaro ng samsara. Imposible, bakit hindi siya matamaan ng magic ko? What's going on? My skills obviously locked on him. Bakit niya iniiwasan ang mga iyon? Ganun ba kataas ang dexterity niya? Habang tumatagal ang laban, nadiskubre ng mga manlalarong samsara, sa kanilang takot na hindi nila matamaan si Huang Feng. Kahit anong skill ang ginamit nila, hindi nila matamaan si Huang Feng. Kahit na ang mga kasanayan na karaniwang tatama sa 100% ng oras ay na-dodge lahat. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang ibang hinala. Inisip na lang nila na ang dexterity ni Huang Feng ay masyadong mataas, at ang kanyang kakayahang umiwas ay masyadong mataas. Ito ay hindi tulad ng ito ay hindi umiiral sa laro. Kaya lang ang iba ay hindi masyadong exaggerated gaya ni Huang Feng, na kayang iwasan ang lahat ng kanilang kakayahan. Si Huang Feng ay hindi magiging magalang. Hindi lang siya umiiwas. Habang umiiwas, hindi rin idle ang mga kamay niya. Kahit na wala siyang kahit isang nakakasakit na kasanayan sa kanyang klase, mayroon siyang kaunting mga kasanayan sa opens iba. Bukod dito, kahit na wala siyang iba't ibang mga kasanayan, maaari pa rin niyang harapin ang mga taong ito gamit lamang ang kanyang chi. Bilang resulta, natuklasan ng mga manlalarong samsara, na kapag mas inatake nila si Huang Feng, mas kakaunti ang mga tao sa kanilang panig. Para kay Huang Feng, hindi pa rin siya nawala ng kahit katiting na kalusugan. Siyempre, ang mga taong pumapatay ng mga halimaw dito ay nasa level 30. Kahit na mas mataas sila kaysa kay Huang Feng, sa paningin ni Huang Feng, hindi ganoon kalaki ang 20 level gap. Kung mas mataas ang antas ng kabilang panig, mahirap sabihin. May ilang manlalarong dumaraan, ngunit ang mga taong ito ay walang anumang intensyon na makialam. Gayunpaman, malinaw na nakilala nila ang mga manlalarong samsara, kaya't labis silang na-curious kay Huang Feng, na nang ahas na sumalungat kay samsara. Kasabay nito, ang mga kakayahan ni Huang Feng ay lampas sa kanilang inaasahan. Bilang resulta, sinusubukan ng lahat na hulaan kung sino si Huang Feng, ngunit walang nakakilala kay Huang Feng. Pagkaraan ng halos 10 minuto, wala ng mga manlalarong samsara sa paligid ng teritoryo ng Golden Absolute Monkey. Karamihan sa kanila ay pinatay ni Huang Feng. Kasabay nito, ang isang maliit na bahagi sa kanila ay natakot sa husay ni Huang Feng at tumakas. Bilang resulta, sa buong teritoryo ng Golden Absolute Monkey, si Huang Feng na lang ang natitira. Para bang nasakop niya ang buong teritoryo. Buntong hininga, mukhang kailangan ko pang maghanap ng ibang lugar. Para magka-level, napabuntong hininga si Huang Feng. Ang mga manlalaro ng samsara ay dumanas ng malaking pagkatalo, kaya tiyak na hindi nila ito pakakawalan. Kahit na hindi natatakot si Huang Feng, ayaw niyang sayangin ang kanyang mahalagang oras sa mga taong ito. Kabanata 872. Ano, sinasabi mo na lahat kayo ay pinatay ng isang manlalaro? Panipi,
Sa punong tanggapan ni Samsara, ang pinuno ng guild ni Samsara, si Invincible Samsara, ay nabigla matapos marinig ang ulat ng kanyang nasasakupan. Hindi lang siya makapaniwala sa narinig niya. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang mundo ng laro, hindi isang pelikula. Sa napakaraming tao na lumalaban sa isang tao, at bawat tao ay gumagamit ng isang kasanayan, ang taong iyon ay tiyak na mamamatay. Hindi naman siguro nila hahayaang mamatay ang napakaraming tao samantalang isang tao lang ang kabilang panig, at hindi man lang maapektuhan, di ba? Oo, pinuno ng guild. Nakita ng manlalaro na iyon na ang kanyang pinuno ng guild ay nagalit at nakaramdam ng kaunting takot, ngunit iniulat pa rin niya ang sitwasyon ng totoo. Imposible yan, sinabi ng Invincible Samsara, lahat ba kayong baboy? Tumayo ka lang at hinayaan kang patayin ka. Panipik. Hindi, guild leader. Umatake din kami, pero napakataas ng dexterity ng lalaking iyon. Kahit anong atake namin, hindi namin siya matamaan. Iniwasan niya lahat ng atake namin. Nagmamadaling nagpaliwanag ang manlalarong iyon. Mataas na dexterity. Gaano man kataas ang kanyang dexterity, sa napakaraming tao na umaatake sa kanya, walang paraan na maiiwasan niya ang lahat ng aming pag-atake. Malinaw na hindi pa rin naniniwala si Invincible Samsara. Guild leader, totoo lahat ng sinabi ko. At saka, parang level 10 lang ang lalaking yun. Sa pagtatapos, ang boses ng player na ito ay naging napakatahimik. Sa totoo lang, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala na napakarami sa kanila ang na-wipe out ng isang level 10 player. Kung hindi niya ito personal na naranasan, iisipin niya na isa itong pantasya. Level 10. Lalong hindi makapaniwala si Invincible Samsara. Akala niya siguradong may nangyayari dito. Ang mga taong ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, ang taong pumatay sa kanila ay tiyak na isang eksperto, ngunit hindi kasing lakas ng kanilang sinabi. Kilala mo ba kung sino siya? Parte ba siya ng Pride? Nadama ni Invincible Samsara na mas mabuting alamin muna ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. His name is Huang Feng. Kung parte ba siya ng Pride o hindi, hindi namin alam. Mag-isa lang siya noon, sabi nung player. Saglit na nag-isip si Invincible Samsara, saka sinabi sa manlalarong iyon, okay, naiintindihan ko. Pwede ka munang umalis. Pagkaalis ng manlalaro, sinabi ni Invincible Samsara sa player sa tabi niya, ano sa tingin mo ang nangyari? Ang player na tinanong ng Invincible Samsara ay tinawag na Samsara's Angel. Siya ang Invincible Samsara's Doghead Strategist. Karaniwan, ang Invincible Samsara ay magtatanong sa kanya tungkol sa maraming bagay. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya, ngunit ang taong iyon na tinatawag na Huang Feng ay talagang isang eksperto, hindi lang kasing lakas ng sinabi niya. Sabi ng anghel ng reincarnation habang dahan-dahan niyang pinapaypayan ang pamaypay sa kanyang kamay. Binili niya ang pamaypay na iyon sa tindahan ng laro. Hindi ito nagbigay sa kanya ng anumang istatistika. It was just for show. Tumango si Samsara Woody. Eksaktong sinabi ni Samsara Angel ang naisip niya. Naisip din niya, the other party shouldn't be a member of Pride. With our current relationship with Pride, kung member talaga ng Pride, ang kabilang partido, walang dahilan para itago nila ang kanilang identity. Nagpatuloy ang anghel ni Samsara. Hindi masama. Tumango si Invincible Samsara. Naibuhos na nila ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan kay Pride. Kung miyembro ng Pride ang kabilang partido, sa simula pa lang ay ibinunyag na nila ang kanilang pagkakakilanlan. Then tell me, do you think we can recruit him into our guild? Kahit na napatay ni Huang Feng ang ilan sa kanilang mga miyembro, gusto pa rin ng Invincible Samsara na mag-recruit ng ganoong eksperto sa kanilang guild. Kung tutuusin, kung mas maraming eksperto ang isang guild, mas magiging malakas sila. Ang pagpatay sa kanilang mga miyembro ay hindi isang bagay na hindi mapapatawad. Pagkatapos ng lahat, walang alitan, walang pagkakaibigan. Posible naman. The Angel of Samsara said, hindi pa sumasali sa guild namin ang kabilang party. At saka, level 10 pa lang siya. Maliwanag na kagagaling lang niya sa beginner village. As long as we offer attractive enough conditions, we can recruit him. This way, hindi lang tataas ang strength namin, pero hihina din ang strength ng ibang guild. Tumango si Invincible Samsara, ako na ang mag-aayos.
Hindi lang si Invincible Samsara ang may ganoong pananaw. Ang balita tungkol sa nangyari sa teritoryo ng Golden Absolute Monkey ay kumalat na sa pandinig ng ilang tao. Ang mga taong ito ay napaka-curious tungkol sa biglaang paglitaw ni Huang Feng. Lahat sila ay nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sa sandaling ito, nakikipaglaban si Huang Feng sa mga halimaw. Hindi niya alam na nakatawag na pala ng atensyon ang mga kilos niya. Nag-level up siya habang naghahanap ng herbs. Sa pagkakataong ito, pinili ni Huang Feng ang level 35 Ice Fire Lion. Hindi lang mataas ang dexterity ng leon na ito, hindi rin mahina ang attack power nito. Bukod dito, maaari nitong gamitin ang matutulis nitong kuko habang gumagamit din ng mahika. Dahil dito, napakahirap pumatay. Nang dumating si Huang Feng, wala siyang nakita ni isang manlalaro. Tiningnan ni Huang Feng ang mga rangkang ng manlalaro at nalaman na ang pinakamataas na antas ng manlalaro ay nasa level 41 na. Ayon sa nakaraang manlalaro, ang larong ito ay bukas sa loob ng 3 buwan, at ang pinakamataas na antas ng manlalaro ay level 41 lamang. Malinaw kung gaano kahirap ang mag-level up sa larong ito. Sinubukan ni Huang Feng na patayin ang level 35 Ice Fire Lion. Bagamat hindi niya ito ma-insta-kill, kakailanganin ng kaunting pagsisikap ang pagpatay dito. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng Ice Fire Lion ay wala sa harap ng kanyang mga subtle steps. Hindi nito kayang saktan siya. Mga bata, oras na para magtrabaho. Sabi ni Huang Feng habang pinakawalan niya ang kanyang 3 maliliit na kapatid. Sa wakas ay malayang nakagalaw sila sa isang open space. Tuwang-tuwa ang 3 maliliit na bata habang patuloy silang umaatake sa mga leon na nasa harapan nila. Sa 3 maliliit na kapatid na lalaki, ang kapangyarihan ng pag-atake ni Little White ang pinakamalakas, habang ang kapangyarihan ng pag-atake ng Fergonus Stallion ay ang pinakamababa. Ang Little White ay hindi nakakaramdam ng anumang pressure nang humarap sa mga leon na ito ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang Fergonus Stallion ay medyo walang kapangyarihan kapag nakaharap sa mga leon na ito ng mag-isa. Madalas na kailangan nito si Huang Feng o Little Eagle upang tumulong mula sa gilid. Gayunpaman, walang intensyon si Huang Feng na bawiin ang Fergonus Stallion. Sa ganitong uri ng kapaligiran, hindi ito masyadong mapanganib, at ang aktwal na labanan ay maaaring magpapataas ng lakas nito. Si Huang Feng ay natural na ayaw isuko ang pagkakataong ito. Bilang resulta, si Huang Feng at Little White ay bumuo ng isang koponan upang patayin ang mga leon, habang si Eaglet at ang Fergonus Stallion ay nagtulungan upang patayin ang mga leon. Nagtulungan ang 3 grupo, na epektibong nagpapataas ng kahusayan sa pagpatay ng mga halimaw. Bilang resulta, ang experience bar ni Huang Feng ay parang rocket na patuloy na tumataas. Dahil walang ibang mga manlalaro dito, hindi kailangang mag-alala ni Huang Feng tungkol sa pagnanakaw ng iba sa kanya ng mga patayan. Bukod dito, medyo maganda ang drop rate ng leon na ito. Paminsan-minsan ay bumababa ito ng 1 o 2 piraso ng kagamitan. Kahit na ang mga katangian ay hindi masyadong maganda sa paningin ni Huang Feng, maaari pa rin siyang kumita kung ibebenta niya ang mga ito. Kabanata 873. Ding Dong! Congratulations! Naabot na ng player ang level 15. Reward, 5 free attribute points. Wala pang kalahating araw, naabot na ni Huang Feng ang level 15. Dapat malaman na ang isang karaniwang manlalaro ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 araw upang maabot ang level 15 mula sa level 10. Malinaw na makita kung gaano kahusay si Huang Feng sa pagpatay ng mga halimaw. Parang iba yung leon. Sa oras na ito, biglang natuklasan ni Huang Feng ang isang bagong pang-anak na leon. Ito ay malinaw na mas malaki kaysa sa iba pang mga leon. Bukod dito, ito ay mas marilag. Sa napakaraming mga leon, ito ay isang kapansin-pansing pag-iral. Frostfire Lion King, ang hari ng Frostfire Lions. Isang Frostfire Lion King lang ang maaaring ipanganak mula sa bawat 10,000 Frostfire Lions. Ito ay malupit sa lakas. Tulad ng inaasahan, dahil masyadong malaki ang pagkakaiba ng antas, hindi makita ni Huang Feng ang mga partikular na katangian ng Lion King na ito. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pangunahing impormasyon. Alam din ni Huang Feng na nakatagpo siya ng teleportation boss.
Sa mga boss, nagustuhan ito ng lahat ng mga manlalaro dahil nangangahulugan ito na nagkaroon sila ng pagkakataong makakuha ng magandang kagamitan. Siyempre, iyon ay pagkatapos patayin ang boss. Maraming boss ang naghulog ng mga item na hindi posibleng malaglag ng mga normal na halimaw. Noong nakaraan, kapag naglaro si Huang Feng, hindi siya gumamit ng pera. Sa makatuwid, kakaunti lang ang kanyang nalabanan na mga boss. Kahit na nakatagpo siya ng isa, malaki ang posibilidad na ito ay maaga ng mga manlalaro ng soft money na iyon. Hindi niya kayang talunin ang mga ito, kaya nagtitiis na lang siya. Gayunpaman, ang boss ngayon, hindi niya ito mabitawan. Not to mention na walang ibang players sa paligid. Kung meron man, siya ang nang-aapi ng iba, hindi ang kabaliktaran. Xiao Bai, Xiao Ying, umalis ka na. Sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ni Huang Feng ang Fergon Horse. Sa harap nitong boss, hindi sapat ang Fergon Horse. Pagkatapos niyang magsalita ay siya na ang unang nagmamadali. Samantala, natuklasan din ng Lion King na iyon si Huang Feng, ang taong pumatay sa marami sa mga tao nito. Sa makatuwid, ayaw nitong pabayaan si Huang Feng. Sumugod din ito patungo kay Huang Feng. Umuungol. Nang si Huang Feng at Little White ay lumapit sa Lion King, bigla nitong ibinuka ang bibig at umungal. Agad na naramdaman ni Huang Feng ang pagkahilo. Nagmura siya sa kanyang puso at nalaman niyang hindi na siya makagalaw. Oo naman, inabisuhan siya ng system na nataman siya ng Lion King's Lion Roar skill. Si Huang Feng ay napakapamilyar sa kasanayang ito. Gayunpaman, siya ay naging pabaya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong galaw ang hari ng Lion. Ang Ice and Fire Lion King ay malinaw na walang intensyon na palayain si Huang Feng. Nang makitang bumagal na ang mga galaw ni Huang Feng, iniswipe nito ang kanyang mga kuko kay Huang Feng. Ang kalusugan ni Huang Feng ay agad na nahulog sa zero, at ang kanyang katawan ay pinalipad. Nang makitang muli ang Lion King na sumusugod sa kanya, si Huang Feng, na hindi pa ganap na nakaka-recover, ay nakapagpakita lamang ng isang bakas ng mapait na ngiti. Wala siyang dalang gamit. Dati, kapag pumatay siya ng mga halimaw, mas umaasa siya sa kanyang liksi. Napakahina talaga ng depensa niya. Ngayong tinamaan na siya ng Lion King, malapit na siyang mamatay. Fang! Sa sandaling naisip ni Huang Feng na siya ay agad na papatayin ng ikalawang pag-atake ng Lion King, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay ang Fergon Horse na inilagay niya sa likod. Dahil sa layo, hindi ito naapektuhan ng Lion Roar. Ngayong nakita nitong nasa panganib si Huang Feng, mabilis itong sumugod at itinaas ang mga paa nito upang sipain ang hari ng Lion. Hindi inaasahan ng Lion King na mabilis na lilito ang kabayong Fergona. Nasipa ito sa mukha, at pasuray-suray na paatros ng ilang hakbang ang katawan nito. Sa oras na ito, ang maliit na agila ay lumundag mula sa langit at kinamot ang katawan ng hari ng leon, na nag-alis ng isang piraso ng kanyang laman. Umuungol. Ang hari ng leon ay muling nagpakawala ng dagandong. Sa pagkakataong ito, hindi ang Lion Roar, kundi ang sakit. Gayunpaman, ang kakayahan ng Lion King ay hindi limitado dito. Pagkatapos nitong itaas ang ulo at umungol, ikinumpas nito ang mga kuko sa maliit na agila. Isang wind blade ang lumipad patungo sa maliit na agila. Ang bilis ng talim ng hangin ay napakabilis. Hindi nakaiwas ang maliit na agila sa oras at nataman ang kanang pakpak nito. Agad itong nagpakawala ng iyak. Kasabay nito, maraming balahibo ang nahulog mula sa pakpak nito. Fang! Sinamantala ang pag-atake ng Lion King sa maliit na agila, muling sinipa ng Fergon Horse ang Lion King. Hindi maliit ang lakas nito, at muli, napaatras ng ilang hakbang ang Lion King. Tumindig ang buhok sa ulo ng Lion King habang tinititigan nito ang Fergon Horse. Obviously, nagalit talaga ito ng Fergon Horse. Tumalon ito patungo sa Fergon Horse. Bagamat sinubukan na ng Fergon Horse na umiwas, hindi pa rin ito tuluyang nakaiwas. May ilang dagwang gasgas ang lumitaw sa katawan nito, at napakalalim ng mga sugat na makikita ang mga buto. Nang gustong ipagpatuloy ng Ice Fire Lion King ang kanyang pagsisikap na maalis ang Fergon Horse, ang katawan nito ay biglang dumanas ng matinding suntok. Sa pagkakataong ito, ang lakas ay mas malaki pa kaysa sa Fergon Horse. Hoy, Little Lion, nakalimutan mo na ako, sabi ni Huang Feng na may pilyong ngiti.
Nang tatayo na sana ang Lion King at sasalakayin si Huang Feng, muli itong naging sandbag at lumipad palayo. At sa pagkakataong ito, ang umatake dito ay ang Divine Beast Little White. Kaya, sa ilalim ng pinagsama-samang pag-atake ni Huang Feng at ng kanyang tatlong alagang hayop, ang Ice Fire Lion King na may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, maliban sa simula, ay inabuso lamang ng isang tao at tatlong alagang hayop sa natitirang oras. Sa huli, nang mamatay ito, hindi ito nakapagdulot ng anumang pinsala kay Huang Feng at sa iba pa. Gayunpaman, talagang malakas ang depensa ng Lion King na ito. Matagal na nag-away si Huang Feng at ang iba pa bago ito pinatay. Dapat malaman ng isang tao na ang lakas ng pag-atake ni Huang Feng at ng iba ay hindi karaniwan. Ganunpaman, nag-away pa rin sila ng ganoon katagal. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kakapal ang balat ng Lion King. Medyo nakakapagod ang pagod, pero mukhang hindi naman masama itong ani. Tiningnan ni Huang Feng ang kagamitan na ibinagsak ng Ice Fire Lion King pagkamatay nito at ngumiti ng may kasiyahan. Lion King's Ice Fire Armor, Platinum Rank, Physical Defense dagdag 300, Magic Defense dagdag 300, Strength dagdag 30, Vitality dagdag 40, Level Requirement 40. Lion King's Ice Fire Leg Guards, Platinum Rank, Physical Defense dagdag 100, Magic Defense dagdag 100, Strength dagdag 20, Vitality dagdag 30, Level Requirement 40. Lion King's Ice Fire Boots, Platinum Rank, Physical Defense dagdag 100, Magic Defense dagdag 100, Strength dagdag 20. Agility dagdag 20, Level Requirement 40. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang Lion King na ito ay napakabuti at talagang naghulog ng isang set ng kagamitan. Ang tatlong piraso ng kagamitan na ito ay pawang Platinum Rank. Kung titingnan sila ng paisa-isa, ang kanilang mga katangian ay maaaring ituring na top-notch sa mga kagamitan sa ranggo ng Platinum. Ngunit kapag pinagsama-sama ang tatlong piraso, ang nakatakdang attribute na bonus ay Physical Defense dagdag 500, Magic Defense dagdag 500, Strength dagdag 30, Vitality dagdag 30, Agility dagdag 30. Bukod dito, mayroon pang combination skill na nagpapahintulot sa isa na gumamit ng Lion's Roar skill. Ito ay talagang top-notch equipment. Tiningnan ni Huang Feng ang tatlong kagamitan at bumantong hininga ng may damdamin. Sa pagtingin pa lamang sa tatlong kagamitang ito, si Huang Feng ay nasisiyahan na. Kung ibebenta niya ang mga ito, tiyak na makakakuha siya ng maraming pera. Gayunpaman, marahil ay naramdaman ng sistema na si Huang Feng ay hindi sapat na nasa sabik. Sa lupa, nakakita talaga siya ng isang itim, medyo pamilyar na karatula. Kabanata 874, Token ng Paglikha ng Lungsod. Nang kunin ni Huang Feng ang itim na token, mayroon na siyang hula sa kanyang puso. Gayunpaman, naniniwala siya na mali ang kanyang hula. Pagkatapos ng lahat, ayon sa kanyang mga nakaraang pagtatanong, ang token na ito ay napakabihirang. Maraming malalaking guild ang gumugol ng maraming manpower at resources para lang makuha ang item na ito. Gayunpaman, maraming beses silang nakabalik na walang dala. Nang malaman ni Huang Feng ang sitwasyong ito, mayroon na siyang plano na ibenta ang token na ito. Kung tutuusin, wala siyang planong magtayo ng sariling lungsod. Habang ang token na ito ay medyo mahalaga pa, ibebenta niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang token na ito ay magiging hindi gaanong mahalaga at ang drop rate ay tataas. Sa oras na iyon, kung gusto niya ito muli, maaari niyang pumunta at sakahan ito. Gayunpaman, bago maibenta ni Huang Feng ang token sa kanyang kamay, nakakuha siya ng isa pa. Nagbigay ito kay Huang Feng ng bahagyang maling akala. Ang token na ito ay hindi mahirap ay saka. Kung hindi, paano siya makakakuha ng isa pa ng ganoon kadali? Sa katotohanan, ito ay sariling maling akala ni Huang Feng. Sa kasalukuyan, napakababa pa rin ang drop rate ng token na ito. Nakuha niyang muli ang isang City Creation token dahil sa kanyang swerte na lumalaban sa langit. Ang level 40 Frost Fire Lion King na ito ay talagang may pagkakataong mag-drop ng City Creation token, ngunit napakababa ng posibilidad. Ang isa pang dahilan ay ang pakikipaglaban ni Huang Feng sa Frost Fire Lion King mag-isa. Bukod dito, nakikipaglaban siya sa isang halimaw na mas mataas sa kanya. Sa isang tiyak na lawak,
pinataas nito ang drop rate ng City Creation Token. Kung ang ibang mga guild ay lalaban sa Frostfire Lion King na ito, tiyak na hindi sila mag-iisa. Kahit na ang kasalukuyang pinakamataas na antas ng manlalaro ay hindi makakapag-solo nitong Frostfire Lion King. Bukod dito, naramdaman ni Huang Feng na ang Frostfire Lion King na ito ay napakadaling patayin dahil ito ay napakalakas. Bilang karagdagan, mayroon itong 3 alagang hayop. Bukod dito, ang 3 alagang hayop na ito ay hindi rin mahina. Nagbigay ito kay Huang Feng ng maling akala na ang Frostfire Lion King na ito ay madaling patayin. Kung lalabanan ng ibang manlalaro ang Frostfire Lion King na ito, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 50 level 40 na manlalaro. Higit pa rito, hindi nila kailangang patayin ito. Sa makatuwid, bilang conclusion, nakuha ni Huang Feng itong City Creation Token dahil sa swerte at lakas. Ngayon, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Ilalagay ko na lang ito para sa auction kapag nakabalik na ako sa lungsod, naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili. Nang ipagpapatuloy na ni Huang Feng ang pagpatay sa mga halimaw, tumunog ang kanyang kagamitan sa komunikasyon. Binuksan niya iyon at nakita niyang friend request iyon. Nagulat ito kay Huang Feng dahil hindi niya kilala ang kabilang partido. Sa madaling salita, wala siyang kakilala sa larong ito. Bakit may magkukusa para idagdag siya? Siguro mali ang idinagdag sa akin ng kabilang partido, naisip ni Huang Feng habang tinatanggihan niya ang kahilingan ng kabilang partido. Gayunpaman, muling tumunog ang kanyang tagapagbalita. This time, friend request pa rin, pero binago ang pangalan. May isa pang gustong idagdag siya bilang kaibigan. Habang nag-iisip si Huang Feng kung ano ang nangyayari, nagsimulang tumunog ang kanyang communicator na parang nagriring na telepono. Puno ito ng friend request. Anong nangyayari? Mga baliw ang mga taong ito. Wala akong kakilala sa kanila, at gusto nila akong i-add bilang kaibigan. Sabi ni Huang Feng sa sarili habang tinatanggihan ang lahat ng friend request. Kasabay nito, naitakdan na niya ang kanyang mga setting ng friend request para hindi siya ma-add ng iba. Sa ganitong paraan, siya lang ang makakapagdagdag ng iba, at imposibleng idagdag siya ng iba. Finally some peace and quiet. Speaking of which, anong nangyayari? Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Gayunpaman, ayaw niyang magdagdag ng mga taong hindi niya kilala bilang mga kaibigan. Iyon ay isang pag-aaksaya ng oras. Matapos itakda ni Huang Feng ang kanyang mga setting ng friend request, walang magawa ang mga gustong mag-recruit sa kanya. Hindi man lang nila tinanggap ang friend request, kaya hindi nila mapaniwala si Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi na umalis si Huang Feng sa teritoryo ng Icefire Lion. Kung tutuusin, siya lang naman ang nandito. Walang magnanakaw ng mga halimaw sa kanya, at mabilis siyang nag-level up. Hindi na niya kailangan pang umalis kaya nagpatuloy lang siya sa pag-level up. Paminsan-minsan, kapag siya ay pagod sa pag-level up, hinahayaan ni Huang Feng ang 3 maliliit na lalaki na magpatuloy sa pag-level up, at siya ay mag-cook ng mga potion sa gilid. Pagkatapos niyang i-concoct ang lahat ng herbs na binili niya, ang alchemy skill niya sa wakas ay ni-level up sa intermediate level. Sa oras na ito, binalak din ni Huang Feng na umalis sa lugar na ito at bumalik sa lungsod. Dahil puno na ang kanyang storage ring, kailangan niyang bumalik at linisin ito. Si Huang Feng ay muling pumunta sa auction house at inilagay ang lahat ng kagamitan na nasa silver rank pataas sa kanyang bag para ibenta. Marahil ay dahil nakapatay si Huang Feng ng mga halimaw na mas mataas sa kanyang antas, ngunit nalaman niyang napakataas ng drop rate ng Icefire Lion. Sa panahong ito, nakakuha na siya ng 12 silver rank equipment, 5 gold rank equipment, at 3 platinum rank equipment. Tungkol naman sa platinum rank equipment, mayroon lamang siyang 3 na ibinigay sa kanya ng Lion King. Para sa mga kagamitan na nasa silver rank at mas mababa, direktang ibinenta ni Huang Feng ang mga ito sa tindahan. Kahit medyo mura, may nakuha pa rin siyang pera. Direkta rin siyang bumili ng ilang halamang gamot at hilaw na materyales, naghahanda na ipagpatuloy ang pagsasanay sa kanyang kasanayan sa alchemy. Ilalagay ko rin ang bagay na ito. Ilagay muna natin at tingnan natin kung ano ang takbo ng merkado. Kinuha ni Huang Feng ang isang city building command at inilagay ito sa auction house para ibenta. Ang batayang presyo ay itinakda sa 1,000 ginto,
at ang limitasyon sa oras ay 24 na oras. Matapos harapin ang mga bagay na ito, nakahanap si Huang Feng ng isang inn na mapagpahingahan at nagsimulang gumawa ng mga bagong baylang halamang gamot. Tungkol naman sa mga gamit sa auction house, wala siyang pakialam sa mga ito pansamantala. Ang hindi alam ni Huang Feng ay wala pang 1 minuto matapos niyang ilagay ang city building command sa auction house, ito ay natuklasan ng isang tao. Kinusot-kusot ng taong iyon ang kanyang mga mata, at matapos makumpirmang wala siyang nakitang mali, agad niyang sinabi ang balitang ito sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, parami ng parami ang nakatuklas ng city building command. Ang buong laro ay tila naging hindi mapakali dahil sa hitsura nitong city building command. May city building command ba talaga sa auction house? Kinumpirma ng guild leader ng Pride Guild sa kanyang subordinate. Oo, ito ay inilagay hindi pa matagal na ang nakalipas. Sagot ng kanyang nasasakupan. Alam mo ba kung sino ang naglagay nito? Hindi ko alam, ang taong naglagay nito para ibenta ng hindi nagpapakilala. Sabi ng taong iyon, pumunta ka agad sa auction house at bantayan mo. Malapit na ako, utos ng guild leader ng Pride Guild. Pagkatapos, nagsimula siyang map-alakam ng pondo. Alam ng guild leader ng Pride Guild na ang city building command na ito ay tiyak na makakaakit ng maraming atensyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang city building command na na-auction, at maraming guild ang nangangailangan nito. Kung gusto niyang makuha itong city building command, kakailanganin niya ng maraming pondo. Hindi nagkamali ang guild leader ng Pride Guild. Habang siya ay nangangalap ng pondo, ang ibang mga tao na nagnanais ng city building command ay gumagawa ng parehong bagay sa kanya. Pagkatapos, lahat sila ay sumugod sa auction house sa Black Tortoise City. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga tao mula sa Black Tortoise City, ngunit mayroon ding ilang mga tao mula sa ibang mga lungsod. Sa isang iglap, ang buong Black Tortoise City ay nagkagulo dahil sa isang city building command. Kabanata 875. Ang mga pinuno ng mga guild ay nag-iisip kung paano makukuha ang city creation token habang nagpapadala ng mga tao upang malaman kung sino ang may-ari ng city creation token. Kung mahahanap nila ang taong iyon, iyon ang pinakamahusay. Hindi lamang sila makakakuha ng city creation token nang hindi na kailangang makipagkompetensya sa iba, ngunit magagawa rin nilang makipagkaibigan sa isang eksperto. Ang sinumang makakakuha ng city building token ay tiyak na mayroong mga pambihirang kakayahan. Higit pa rito, kung ang city building token ay hindi ginamit upang bumuo ng isang lungsod, ngunit upang i-auction ito, malaki ang posibilidad na ang taong nakakuha ng city building token ay isang pub player. Sa pagharap sa napakalakas na manlalaro ng pub, malinaw na ayaw siyang palayain ng mga pinuno ng iba't ibang guild. Gayunpaman, pinili ni Huang Feng na ibenta ang city creation token ng hindi nagpapakilala, kaya medyo mahirap para sa mga taong ito na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Upang hindi maabala ng labas ng mundo, itinakda ni Huang Feng ang sistema na huwag tumanggap ng panlabas na impormasyon. Buong puso niyang itinuon ng pansin sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa alchemy. Sa kanyang opinyon, ito ang pinakamahalagang bagay ngayon. Sa kanyang patuloy na pag-eensayo, ang mga halamang gamot na kanyang binili ay mabilis na naubos, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumigil. Pero hindi ko lang mapipino ang pinakamababang antas ng recipe. Napakaliit lang ng EXP na nakukuha ko pagkatapos kong matagumpay na pinuhin ito. Napakaliit talaga. Matapos huminto, nagsimulang mag-isip si Huang Feng kung may nakaligtaan siya. Sa sandaling ito, naalala ni Huang Feng na kung gusto niyang i-level up ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, maliban sa pagkoncoct ng mga potion, may isa pang paraan, at iyon ay ang pagbuo ng mga high-level na recipe. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng mas maraming karanasan pagkatapos ng matagumpay na pagkoncoction ng mga ito. Sa pag-iisip sa puntong ito, agad na tumayo si Huang Feng at pumunta muli sa auction house. Naniniwala siya na makakahanap siya ng angkop na recipe doon. Gayunpaman, nang dumating muli si Huang Feng sa auction house, natigilan siya sa eksena. Bagamat maraming tao dito kanina, madali pa rin namang pumasok. Gayunpaman, ngayon ay masasabing mayroong dagat ng mga tao sa lahat ng dako. Friend, pwede ko bang itanong kung bakit ang daming tao dito? Casual na tinanong ni Huang Feng ang isang player sa tabi niya. Hindi mo alam.
Maaaring wala ka rito para sa City Creation Token. Tumingin ang manlalaro kay Huang Feng nang may pagtataka. Token ng paglikha ng lungsod. Natigilan si Huang Feng, at tila may naiintindihan siya. Hindi kaya napakaraming tao ang narito dahil sa City Building Token. Oo naman. Kung hindi, bakit sa tingin mo nandito lahat? Kumpiyansa ang sinabi ng manlalaro, narito ang lahat para makita ang City Building Token. Bagamat hindi ito kayang bilhin ng karamihan, maganda pa rin itong makita. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang City Building Token na na-auction, kaya lahat ay gustong makita ito. Nakikita ko, sa wakas ay naunawaan ni Huang Feng na ang lingkod na ito ay narito para sa kanyang City Building Token. Ang akala niya ay magiging sikat ang City Building Token, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon pala ito. Hindi ko alam kung sinong tanga ang nakakuha ng City Building Token, pero talagang inilagay niya ito para sa auction. Hindi ba mas mabuting magtayo ng sarili mong lungsod? Sa sariling teritoryo, hindi ba madaling kumita ng pera? Wala na talaga sa isip niya, biglang hinaing ng player. Nakaramdam si Huang Feng ng sobrang awkward na pinapagalitan siya sa harap ng kanyang mukha, at kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ito. Baka gusto niyang ibenta muna ito para kumita ng pera, pagkatapos ay maghintay hanggang sa tumaas ang drop rate ng item na ito at hindi naman ganoon kahirap ipaglaban, pagkatapos ay lalaban siya para sa isang City Building Token. Nadagdag ang drop rate. Kaibigan, hindi mo ba binabasa ang opisyal na website? Tumingin ang manlalaro kay Huang Feng na para bang nakatingin siya sa isang dayuhan. Anong wala? Hindi ko masyadong binabasa ang bagay na iyon, sabi ni Huang Feng. No wonder, you should read the official website more often. That way, you can get more information, the player said. Ang opisyal na website ay malinaw na nakasaad na mayroon lamang 100 City Building Token sa buong laro. Pagkatapos ng ika-100 ay bumaba, kahit anong halimaw ang patayin mo, hindi ka na makakakuha ng isa pang City Building Token. Isipin mo, gaano karaming tao ang naruroon sa larong ito. Sa napakaraming tao at 100 City Building Token lang, paano tataas ang drop rate? Panipi. So ganun pala yon. Biglang naintindihan ni Huang Feng. Kung mayroon lamang 100 City Building Token, kung gayon ang bagay na ito ay magiging napakahalaga, at ang drop rate ay hindi tataas. Ngayong napakaraming tao ang tumitingin sa City Building Token na ito, hindi na ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang hindi makakakuha ng bagay na ito kahit na gusto nila. Gayunpaman, ipinakita rin ito kung gaano kahalaga ang City Building Token na ito. Kung magkano ang maibebenta nito, labis na nasasabik si Huang Feng. O tama, kung wala ka rito para makita ang City Building Token, para saan ka nandito? Tumingin ang manlalaro kay Huang Feng at nagtanong. Siya ay malinaw na isang napakabait na manlalaro. Nandito ako para bumili ng alchemy recipes, sabi ni Huang Feng. Walang dapat itago, profession player ka. Tumingin ang manlalaro kay Huang Feng at sinabing, hindi nakakagulat, na hindi ka interesado sa City Building Token. Masasabi mo yan, hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Noong una siyang dumating sa laro, ang kanyang layunin ay pataasin ang kanyang antas ng alchemy. Hindi madaling bumili ng alchemy recipes. May mga recipe talaga na ibinebenta dito, pero masyadong mahal, o nabili na ng malalaking guild. Kaya naman ang mga low-level recipes lang ang mabibili ng mga manlalaro dito, the player said. Gusto ko lang bumili ng ilang mga mababang level na mga recipe, hanggat ang mga ito ay bahagyang mas mahal kaysa sa mga ibinigay ng system. Sabi ni Huang Feng, ang kanyang kasalukuyang antas ng alchemy ay hindi sapat na mataas, kaya kahit na mayroong mataas na antas ng mga recipe, hindi niya magagamit ang mga ito. Pagkatapos ay titingnan ko, sabi ng manlalaro. Pagkatapos magpaalam ni Huang Feng sa player, nagpatuloy siya sa pagpasok. Sa daan, narinig niya ang mga manlalaro sa paligid niya na nag-uusap tungkol sa City Building Token. Ito ay tulad ng sinabi ng manlalaro, karamihan sa mga manlalaro dito ay narito upang makita ang City Building Token. Matapos pumasok si Huang Feng sa auction house, nagsimula siyang maghanap ng mga alchemy formula. Gayunpaman, ang mga presyo ng mga formula ay ginawa siyang lihim na hindi makapagsalita. Sa katunayan, wala sa kanila ang mura.
Hanggat ito ay isang formula na hindi maaaring makuha mula sa tindahan ng system, ang presyo dito ay katawa-tawa na mataas. Gayunpaman, walang isang mataas na antas ng formula na makikita. Mukhang makakaasa lang ako sa sarili ko kung gusto ko ng mga high-level na recipe. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Sa auction house na ito, napakahirap para sa kanya na kumuha ng mga high-level na recipe. Gayunpaman, upang mabilis na mapataas ang kanyang antas ng alchemy, walang pagpipilian si Huang Feng kundi ang makipagpalitan ng pera mula sa totoong mundo at bumili ng ilang mga recipe. Wala siyang pera sa kanya ngayon, kaya maghintay lang siya hanggang sa may benta niya ang kagamitan at ang city building token. Habang may hawak na ilang recipe, umalis si Huang Feng sa masiglang auction house. Pagkatapos, bumili siya ng ilang halamang gamot at naghanda para magpatuloy sa pagsasanay ng alchemy. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay sa paglabas, makakabangga niya ang manlalaro mula noon. Malinaw na naalala ng manlalarong iyon si Huang Feng. Matapos makita si Huang Feng, nagkusa siyang batiin siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Huang Feng, "Oh tama, hindi ka ba alchemist? Kung gusto mong kumuha ng alchemy recipes, maaari kang makahanap ng ilang kaibigan na pupunta sa Alchemy Canyon Instance Dungeon." Ang boss doon ay nag-drop ng mga recipe, ngunit ang pagkakataon na ito ay bumaba ay napakababa. Panipi, Alchemy Canyon. Si Huang Feng ay abala noon sa pakikipaglaban sa mga halimaw, kaya hindi niya gaanong pinansin ang Instance Dungeon. Gayunpaman, dahil sinabi ito ng manlalaro, dapat mayroong ganoong lugar. Kaya, sinabi niya, "Salamat, pupunta ako. Idagdag natin ang isa't isa bilang magkaibigan." Okay, hindi tumanggi ang manlalaro. Kaya, nagkaroon ng unang kaibigan si Huang Feng sa laro, nabulunan hanggang mamatay habang umiinom ng tubig. Ang ID na ito ay medyo kawili-wili. Tumawa si Huang Feng sa kanyang puso. Sapagkat si Huang Feng ay bumili ng maraming halamang gamot sa pagkakataong ito, at dahil binili niya ang mga ito ayon sa bagong recipe, hindi niya inubos ang lahat ng ito hanggang sa hapon ng ikalawang araw. Gayunpaman, dahil sa mababang rate ng tagumpay, nasayang niya ang hindi bababa sa 1/4 ng mga halamang gamot. Ito ay dahil ang recipe na ginawa niya ay hindi mataas ang antas, kaya makikita kung gaano kababa ang rate ng tagumpay. Sa oras na naubos na ni Huang Feng ang lahat ng halamang gamot, ang kagamitan at city building orders na inimbak niya sa auction house ay naibenta na lahat. Kabilang sa mga ito, ang kagamitan ay naibenta sa kabuoang 30,000 gintong barya. Ang platinum set ay ang pinakasikat, na nagbebenta ng kabuoang 20,000 gintong barya. Ang iba pang kagamitan ay naibenta sa kabuoang 10,000 gintong barya. Pagkatapos ng lahat, napakahirap makakuha ng mga hanay ng mataas na antas. Tungkol naman sa city building token, talagang ikinabigla nito si Huang Feng. Bagamat alam niyang napakahalaga ng city building token dahil sa limitadong halaga, hindi niya inaasahan na mabebenta ito sa ganoong halaga. 20 milyong gintong barya. Dapat malaman ng isang tao na sa larong ito, ang halaga ng palitan sa pagitan ng mga gintong barya at RMB sa totoong buhay ay 1 hanggang 10. Sa madaling salita, ang kanyang city building token ay naibenta sa halagang 200 milyong gintong barya. Katumbas ito ng isang taon na pagsusumikap ng buong grupong mersenaryong Chino sa kabilang mundo. Dapat malaman ng isang tao na inabot siya ng wala pang kalahating oras upang makuha ang token na ito. Napakalaking tubo. Sapat na ang presyong ito para gusto kong ibenta ang token na ito. Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, hindi niya ito ginawa sa huli. Ang muling pagkuha ng token na ito sa pagkakataong ito ay ganap na dahil sa kanyang swerte. Mahirap sabihin kung makukuha niya ito muli sa susunod na pagkakataon. Bukod dito, kung gusto niyang patuloy na kumita ng pera sa larong ito, kakailanganin niya ng isang teritoryo. Sa makatuwid, ang city building token na ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa kanya. Pumunta si Huang Feng sa auction house para kolektahin ang pera. Kasabay nito, nalaman din niya na ang bumibili ng city building command ay talagang taga Pride World. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Talagang nagkaroon siya ng ilang kapalaran sa Pride World at sa mga samsara na tao. Matapos matanggap ang malaking halaga ng pera,
hindi nagmamadaling mag-level up si Huang Feng. Sa halip, pumunta siya sa Guild Management Office at nagtayo ng guild. Huaxia pa rin ang pangalan. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay isang general pa rin na walang hukbo. Si Huang Feng ay hindi nagmamadaling mag-recruit ng mga tao. Sa halip, diretso siyang pumunta sa City Lord's Mansion. Gusto mong magtayo ng lungsod. Matapos marinig ang intensyon ni Huang Feng, tinitigan ng City Lord si Huang Feng at nagtanong. Oo, sabi ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, dumating si Huang Feng para mag-apply para magtayo ng lungsod. Dahil napagpasyahan na niyang magtayo ng lungsod, mas mabuting gawin ito sa lalong madaling panahon. Kabanata 876. Sige, kakailanganin mo ng city building token at bayad na 1,000,000 gold. Sabi ng City Lord, 1,000,000. Nagulat na sabi ni Huang Feng. Ang pagdaragdag ng presyo ng city building token na 20,000,000 ginto, ang halaga ng pagtatayo ng lungsod ay talagang hindi mababa. Wala ka nito. Kung hindi mo gagawin, kailangan mong maghintay hanggang sa makaipon ka ng sapat na pera para itayo ang lungsod. Sabi ng City Lord. Oo, nagmamadaling sabi ni Huang Feng. Dahil nandito na siya, at handa pa siyang kunin ang city building token, bakit hindi siya papayag na hatiin ang 20,000,000 ginto? Ang City Lord ay tumingin kay Huang Feng na may pagtataka. Sa totoo lang, ang mga karakter ng system sa larong ito ay napakatalino, at talagang alam ng City Lord ang lakas ng malalaking guild sa kanyang lungsod. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang guild na tinatawag na China, at ito rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalan ni Huang Feng. Hindi kaagad tinanggap ng City Lord ang pera ni Huang Feng, at sa halip ay tinanong niya si Huang Feng, bagong tatag ang iyong guild? Oo, sabi ni Huang Feng. May quest ako dito, pero hindi ko alam kung interesado ka. Sabi ng City Lord. Anong quest? Ang aking anak na babae ay may malubhang karamdaman, at sa kasalukuyan, ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanya ay ang Soul Returning Pill. Ang recipe para sa Soul Returning Pill ay makikita lamang sa Alchemy Canyon. Kung mabibigyan mo ako ng Soul Returning Pill, bibigyan kita ng 1 piraso ng teritoryo ng libre, at ang iyong guild ay tataas ng 1 antas. Bilang karagdagan, papayagan din kita na magre-recruit at magbenta rin ako ng mga guild, 1 piraso ng dark gold equipment. Sabi ng City Lord. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng nang marinig niya ang gantimpala. Kung makumplito niya ang paghahanap na ito, makakakuha siya ng hindi bababa sa 1,000,000 gintong barya. May karapatan din siyang mag-recruit ng mga sundalo. Kahit na ito ay nagkakahalaga ng pera, ito ay isang magandang gantimpala. Tulad ng para sa huling piraso ng dark gold equipment, hindi ito binibigyang halaga ni Huang Feng. May mga paghihigpit ba sa paghahanap? Tanong ni Huang Feng. Kailangan mong kumpletuhin ito sa loob ng 1 buwan. Kung hindi mo ito makumplito, bababa ang iyong level ng 5 level, at bababa ng 1 ang level ng iyong guild. Kung ang guild mismo ay nasa 1 level na, ang guild ay sapilitang di-disband. Sabi ng City Lord, hindi ba masyadong mabigat ang parusang ito? Sabi ni Huang Feng, nakasimangot. Dapat malaman na hindi naging madali ang pag-level up ng isang guild. Bilang karagdagan, hindi lahat ay maaaring tumanggap ng pagkawala ng 5 antas. Ito ay totoo lalo na kapag ang mga manlalaro ay umabot sa mas mataas na antas. Karaniwan, aabutin ng 10 araw hanggang kalahating buwan upang mag-level up ng 1 beses. Maaari mong piliin na huwag tanggapin ito, sabi ng City Lord. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Huang Feng ang pagkabalisa sa kanyang puso mula sa kanyang mga mata. Malinaw, ang kanyang anak na babae ay may sakit at siya ay labis na nag-aalala. Sige, tinatanggap ko, sabi ni Huang Feng matapos itong pag-isipan. Ang kanyang guild ay palaging nasa level 1. Bukod dito, hindi pa siya nakakakumpleto ng anumang guild quests. Kahit na ang kanyang guild ay nabuwag, maaari niyang muling itayo ito. Kaya lang, kailangan niyang magbayad ng ilang processing fee. Tulad ng para sa mga antas ng karakter, si Huang Feng ay walang pakialam sa kanila. Hindi naman kasi mabagal ang leveling speed niya. Very good. Tiningnan ng City Lord si Huang Feng na may masayang ngiti at sinabi, walang oras para mawala. Dapat kang magmadali at tapusin ang misyon. Then, I will take my leave. Sabi ni Huang Feng.
Pagkatapos umalis sa City Lord's Mansion, nakipag-ugnayan si Huang Feng sa kanyang nag-iisang kaibigan sa listahan ng kanyang mga kaibigan. Nais niyang maunawaan ng detalyado ang misyon. Tinanggap mo rin ang misyon na iyon. Sabi ng taong nabulunan sa tubig. Mukhang alam din niya ang misyon na ito. Oo, tinanggap ko. Wala akong masyadong alam dito. Alam mo ba ang misyon na ito? Sabi ni Huang Feng. I know, this mission is actually not rare. Maraming guild leaders ang tumanggap nito. Ang ilan ay tinanggap ito sa City Lord's Mansion, habang ang iba naman ay tinanggap ito sa Guild Quest. Hanggat isa itong bagong tatag na guild, sa pangkalahatan ay makakaharap nila ang misyon na ito. Maraming tao ang tumanggap nito. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Sabi ng taong nabulunan sa tubig. Anong problema? Ang misyon na ito ay may dalawang kahirapan. Ang una ay ang drop rate ng soul return peel ay talagang napakababa. Maraming mga miyembro ng guild ang nag-organisa ng mga tao upang hamunin ang Alchemy Canyon Instance Dungeon. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na sinumang kumukuha ng recipe ng tableta. Ang isa pang punto ay kahit na makuha mo ang recipe ng tableta, kung ang kinakailangang antas ng kasanayan sa alchemy ay masyadong mataas, hindi mo ito magagawang pinuhin. Katulad nito, walang paraan upang makuha ang soul return peel. Sabi ng taong nabulunan sa tubig. Muling sumimangot si Huang Feng. Hindi niya akalain na magiging ganoon kababa ang drop rate ng recipe ng tableta. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi niya naramdaman na ito ay kakaiba. Kung may nakatapos sa misyon na ito, hindi niya ito tatanggapin. Ang misyon na ito ay malinaw na isang beses na misyon. It's fine. I will give it a try. In any case, hindi naman mataas ang level ko. If I fail, then so be it. Sabi ni Huang Feng. You are quite calm. Nabalitaan ko na maraming guild leaders ang nagsisina. Mukhang naintindihan na nila na baka hindi nila makumplito ang mission na ito. Napakabigat ng parusa sa mission na ito. Masayang sabi ng taong nabulunan sa tubig. Isa siyang solo player, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa malalaking guild na iyon. Pero, kailan ka nagtayo ng guild? I just established it. I just made it for fun. Gusto mo bang sumali? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ako, hindi ko kailangan. Matagal na akong nakasanayan na maglaro ng mag-isa. Ito ay mas komportable sa ganitong paraan, sabi ng taong nabulunan sa tubig. Sige, hindi iginiit ni Huang Feng. Pagkatapos nito, ibinaba ni Huang Feng ang kagamitan sa komunikasyon at bumili ng ilang antidotes. Pagkatapos, dumiretso siya sa Alchemist Canyon. Dati, sinabi ng taong nabulunan sa tubig na may mga halimaw sa Instance Dungeon na maaaring lason ang mga manlalaro. Wow, medyo maraming tao dito. Nang dumating si Huang Feng sa Alchemist Canyon, natuklasan niya na maraming manlalaro dito. Sa totoo lang, hindi naman ito kakaiba. Napakahalaga ng mga recipe sa larong ito ngayon. Bukod dito, nagkaroon ng mataas na demand para sa kanila. Ang Alchemist Canyon na ito ay kilala bilang ang pinakamalamang na lugar upang makakuha ng isang recipe. Bagamat napakababa pa rin ng drop rate, mas mataas pa rin ito kaysa sa ibang mga halimaw sa ligaw. Sa makatuwid, maraming mga manlalaro ang pumunta dito upang subukan ang kanilang kapalaran. Kung makakakuha sila ng isang mahalagang recipe, kung gayon sila ay magiging mayaman. Nasa hard mode ang Alchemist Canyon, at kailangan natin ng mage. Halika, tayo, huwag palampasin ang bagong gawang silver equipment. Sa pamamagitan nito, sinisigurado kong mapapawi mo ang Alchemist Canyon. Bumili ng recipes. Buying any recipe at a high price. The price is negotiable. Sa plaza sa labas ng Alchemist Canyon, maraming manlalaro ang sumisigaw. Ang ilan ay gustong bumuo ng mga partido, habang ang iba ay gustong ibenta ang kanilang mga kagamitan. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga tao. Siyempre, napansin din ni Huang Feng na marami sa mga resident player ng guild ang naririto. Nais nilang bilhin ang mga recipe na nakuha mula sa Instance Dungeon sa lalong madaling panahon. Nakita rin ni Huang Feng ang isang malaking notice board sa pasukan ng Instance Dungeon. Ang board ay nasuspine sa hangin, at ang mga salita ay napakalaki. Hanggat narito ang isa, makikita nila ito. Clear Record Leaderboard,
ang battle-crazed ang pinakamabilis na mag-clear sa hard mode Alchemist Canyon. Oras, 1 oras 30 minuto. Miyembro ng partido, Pinuno, Battle-Crazed the World. Mga miyembro, Battle-Crazed 1, Battle-Crazed Fatty, Battle-Crazed Brother Feng, Battle-Crazed Brother Shui. Ay clear ang leaderboard ng record. Nakita ni Huang Feng na nang makita ng maraming manlalaro ang leaderboard na ito, na puno ng inggit ang kanilang mga mata. Maliwanag, ang kakayahang lumabas sa leaderboard na ito ay isang malaking karangalan. Tungkol naman sa battle-crazed team na ito, halatang galing sila sa iisang guild. Narinig din ni Huang Feng ang guild na ito na tinatawag na Battle-Crazed Legion. Sa guild na ito, nagustuhan ng lahat ng manlalaro ang PvP. Bukod dito, lahat sila ay mga mandirigma. Napaka-experience nila sa PvP, at napakaganda rin ng kanilang koordinasyon. Sa makatuwid, kahit na ang guild na ito ay hindi isa sa top 10 guilds, sikat pa rin ito sa laro. 1 oras 30 minuto. Hard mode. Bulong ni Huang Feng sa sarili habang tinitingnan ang mga salita. Mukhang sa ngayon, ang hard mode instance dungeon lang ang na-clear. Tulad ng para sa Nightmare mode at Legendary mode instance dungeons, wala pa. Naalis ni Gangtong ang instance dungeon sa loob ng 1 oras at 30 minuto. Naramdaman ni Huang Feng na medyo mahaba ito. Gayunpaman, dahil hindi pa siya nakapasok sa instance dungeon, hindi niya alam kung anong antas ito. Papasok muna ako sa hard mode instance dungeon. Nag-isip sandali si Huang Feng at pinili muna ang hard mode instance dungeon. Ang mga instance dungeon ay hinati sa easy, normal, hard, nightmare, at legendary mode instance dungeon. Kung mas mataas ang antas ng kahirapan, mas mahirap ay clear ang instance dungeon. Walang limitasyon sa oras para sa pagpasok sa instance dungeon araw-araw. Gayunpaman, ang isang dahilan ay dahil masyadong natagalan ang isang instance dungeon, at ang isa pang dahilan ay dahil ang bawat entry ay nagkakahalaga ng pera. Sa makatuwid, sa katotohanan, ang oras na ginugugol sa instance dungeon araw-araw ay hindi masyadong mahaba. Siyempre, ang exception ay ang Dungeon Maniacs at Guild Pioneer. Pagkatapos magbayad ng pera, si Huang Feng ay ipinadala sa instance dungeon. Bago niya makita ng malinaw ang sitwasyon, naramdaman niya ang ilang pag-atake na paparating sa kanya. Mabilis na umiwas si Huang Feng at nagtago sa isang sulok. Pagkatapos, may nakita siyang ilang malaaso na nilalang kung saan siya nakatayo kanina. Red Flaming Dog. Nakita lang ni Huang Feng ang pangalan ng halimaw. Tungkol naman sa espesipikong pangalan nito, hindi pa rin niya ito nakikita. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Kasalanan niya ang palaging pagpatay ng mga halimaw na mas mataas sa antas niya. Ayon sa paglalarawan ng instance dungeon, sa hard mode instance dungeon, ang pinakamababang level na monster ay level 35, at ang pinakamataas na level na monsters ay level 40. Maraming manlalaro ang hindi nagawang i-clear ang instance dungeon sa level na ito. Sa kasalukuyan, wala pang 50 partido ang makakapag-clear sa instance dungeon, at ang pinakamabilis ay 1 oras 30 minuto. Tulad ng para sa Nightmare mode instance dungeon, ang kahirapan nito ay mas mataas. Ito ay dahil ang antas ng halimaw ay natukoy ayon sa antas ng manlalaro. Ang pinakamababang level na monster sa instance dungeon ay 5 level na mas mataas kaysa sa pinakamataas na level na manlalaro. Siyempre, ang pinakamababang level na monsters ay hindi magiging mas mababa sa level 45. Tulad ng para sa Legendary mode instance dungeon, ito ay 15 antas na mas mataas kaysa sa pinakamataas na antas ng mga manlalaro. Ang pinakamababang antas ng mga monsters ay level 55. Imposibleng maalis ng mga manlalaro ang instance dungeon sa maikling panahon. Kabanata 877. Gayunpaman, mas mataas ang kahirapan ng piitan, mas mataas ang drop rate, at mas maraming item ang makukuha ng isa. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Sa makatuwid, kahit na alam nila na mahirap i-clear ito, marami pa rin ang mga manlalaro na susubukan ang mas mataas na kahirapan sa mga piitan araw-araw. Ito ay totoo lalo na para sa malalaking guild na iyon. Kapag sila ang unang nakaalis sa naturang piitan, ito ay magiging simbolo ng lakas ng kanilang guild. Malaking tulong. Ito para sa publicity ng kanilang guild. Sa makatuwid,
ang malalaking guild na iyon ay magkakaroon ng mga dalubhasang koponan sa paggalugad. Sila ang may pinakamaraming karanasan at pinakamahusay na kagamitan. Ang kanilang misyon ay tuklasin ang iba't ibang mga piitan at maikalat ang reputasyon ng guild. Gayunpaman, malinaw na walang guild ang nakakumpleto sa Nightmare difficulty at Legendary difficulty ng Alchemy Canyon. Mga bata, lumabas at magtrabaho. Pinakawalan ni Huang Feng ang tatlong maliliit na lalaki. Naunawaan na ng tatlong maliliit na lalaki na ito kung anong uri ng mundo sila. Naunawaan din nila na sa lugar na ito, maaari nilang patuloy na pagbutihin ang kanilang mga kakayahan. Kaya naman, sabik na sabik silang makipaglaban dito. Sa tatlong maliliit na lalaki na ito, ang Fergana Stallion ang pinakahalata. Kung tutuusin, ang lakas nito ang pinakamahina sa tatlo. Sa makatuwid, ang lawak ng pagpapabuti nito ay natural na pinakamalaki. Ilang araw pa lang mula nang dumating ito dito, ngunit tumaas na ito sa level 15 kasama si Huang Feng. Ang lakas at bilis nito ay tumaas ng husto. Ang nakakalungkot lang ay hindi pa rin ito naiintindihan ng anumang mga kasanayan. Ang pagpapabuti ng Little White ay ang pinakamabagal. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang divine beast. Hindi naman mahina ang lakas nito noon. Makalipas ang ilang araw na pagpunta dito, bagaman lumakas ang lakas nito, hindi ito malinaw na nakikita. Sa sandaling lumabas ang tatlong maliliit na lalaki, mas aktibo sila kaysa kay Huang Feng. Agad silang nagsimulang maghanap ng mga bakas ng mga halimaw. Matapos matuklasan ang Scarlet Flame Dogs, hindi na nila kailangan ang tulong ni Huang Feng. Nagmamadali silang lahat. Bang! Lumapit si Little White at kinamot ang isa sa mga aso. Ang Scarlet Flame Dog ay walang oras na mag-react bago lumipad ang katawan nito. Nawalan na ito ng kalahati ng kanyang buhay. Hindi rin mabagal ang Fergana Stallion. Pagdating nito sa harap ng Scarlet Flame Dogs, itinaas nito ang mga kuko at sinipa ang isa sa kanila. Nag-react ang Scarlet Flame Dog sa pagkakataong ito at gustong makipagkita sa Fergana Stallion ng direkta. Sa huli, pinalipad ito tulad ng kasama nito, ang HP nito ay nabawasan ng 1/4. Sure, hindi gustong maiwan, lumipad si Lil Eagle patungo sa grupo ng mga Red Flame Dogs at hinawakan ang isa sa kanila gamit ang dalawang matutulis nitong kuko. Pagkatapos, ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at muling lumipad. Gaano man kahirap ang pulang apoy na aso, hindi ito makawala. Pagkatapos noon, inihagis ito ni Lil Eagle mula sa langit at muntik na itong mamatay. Hindi man napatay ng tatlo ang Scarlet Flame Dog, nagawa pa rin nilang durugan ito. Hindi napigilan ni Huang Feng na mapabuntong hininga. Ang bawat isa sa kanyang tatlong nasasakupan ay mas makapangyarihan kaysa sa isa. Sa makatuwid, hindi na umiwas si Huang Feng, at umakyat din para umatake. Ang kanyang mala-wave na subtle steps at 7 luminaries rushing Thunder Fist ay medyo bihasa na sa pag-coordinate. Kapag ang dalawang pamamaraan ng paglilinang na ito ay ginamit ng magkasama, hindi lamang ito nagbigay daan sa kanya na makatanggap ng kaunting mga pag-atake, ngunit ito rin ay nagbigay daan sa kanya na umiwas habang nagdudulot ng malaking pinsala sa kanyang kalaban. Wala pang 2 minuto, ang 12 o higit pang Scarlet Flaming Hounds na tumambangan kay Huang Feng ay naalis na lahat. Gayunpaman, para makaharap nila ang ganoong sitwasyon pagkatapos na makapasok sa piitan na ito ay pinatunayan na ang piitan na ito ay hindi dapat maliitin. Matapos patayin ng mga Red Flame Dog na ito, hindi tumigil si Huang Feng at nagpatuloy sa pagsulong. Gayunpaman, hindi nagtagal, biglang nanginig ang kanyang katawan at bahagyang lumubog ang lupa. Nang iniisip pa rin ni Huang Feng kung ano ang nangyayari, ilang halimaw ang lumabas sa lupa. Long-tailed scorpion, sobrang lason. Ang pagpapakilala ay simple din, ngunit si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging pabaya. Bagamat wala pa siyang masyadong nakikitang impormasyon, alam niya man lang na ang bagay na ito ay naglalaman ng napakalason na lason. Kaya naman, sa pagharap dito, lalo siyang naging maingat. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hindi pinahintulutan ni Huang Feng ang pinakamahina na kabayong Fergana sa pagkakataong ito. Sa halip, dinala niya si Lil White and Lil Eagle. Ang mga alakdan na ito sa kanyang harapan ay higit sa 2 metro ang haba. Ang kanilang mga katawan ay itim na itim, at ang kanilang steel tail ay kumikislap na may nakakatakot na matutulis na pakpak.
Kahit na wala silang lason, ang mga matutulis na pakpak sa kanilang mga buntot ay lubhang mapanganib. Ang long-tailed scorpion ay hindi nagpakita ng anumang kagandahang loob kay Huang Feng. Dumiretso ito sa kanya, sinipa ang ulap ng alikabok sa lupa. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nagmamadali siyang gumamit ng wave-like subtle steps at matalinong umiwas sa pag-atake. Pagkatapos noon ay binato niya ng suntok ang likod nito. Gayunpaman, ang likod nito ay may matigas na shell, kaya walang gaanong epekto ang pag-atake ni Huang Feng. Mukhang hindi mahina ang physical defense ng lalaking ito. Bumantong hininga si Huang Feng at agad na nagsimulang gumamit ng mahika. Fireball technique. Casual na binato ni Huang Feng ng bowl ang apoy ang long-tailed scorpion, na nag-iwan ng sugat sa katawan nito. Kahit na ang fireball technique na ito ay ang pinakamababang antas ng magic, ang kabuuang lakas ni Huang Feng ay umabot sa antas ng isang first-rate na eksperto. Sa makatuwid, kahit na ito ang pinakasimpleng fireball technique, hindi maliit ang pinsala. Oh, nasa sakit ang long-tailed scorpion. Bigla itong sumigaw at winalis ang buntot. Ibinaba ni Huang Feng ang kanyang katawan at umiwas, ngunit ang pangalawang fireball technique ay naihagis na. Natama na naman ang long-tailed scorpion. Gusto nitong tamaan si Huang Feng, ngunit hindi nito magawa. Para sa iba pang long-tailed scorpion, naakit sila ni Little White at Little Hawk. Ito ang epekto ng utos ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng medyo tahimik na kapaligiran para harapin ang long-tailed scorpion. Hindi nagtagal at ang long-tailed scorpion ay napatay ni Huang Feng. Hanggang sa kamatayan, hindi man lang nito ginalaw si Huang Feng. Pagkatapos nito, ginawa ni Huang Feng ang parehong bagay at pinatay ang natitirang bahagi ng long-tailed scorpion. Sa oras na ito, nagulat si Huang Feng nang malaman na ang long-tailed scorpion ay talagang naghulog ng race eta. Long-tailed scorpion poison, nangangailangan ng isang bahagi ng licorice, 2 bahagi ng rainflower, at 2 misty fruits. Ang long-tailed scorpion poison concoction ay naglalaman ng napakalason na lason. Kapag inilapat sa mga armas, maaari itong maging sanhi ng pagkalason muli sa target. Kinakailangang antas ng pharmacist, advanced. Ito ay talagang isang race eta. Gulat na bulalas ni Huang Feng. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang pangalawang alon ng mga halimaw ay talagang napakaswerteng mag-drop ng race eta. Napakabuti ng swerteng ito. Hindi mapigilan ni Huang Feng na mainggit sa sarili niyang swerte. Bukod dito, ang potion na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Maging ito man ay parking sa mga manlalaro o pagpatay ng mga halimaw, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Kung iisipin, hanggat ito ay pino, tiyak na ito ay magiging napakapopular. Bukod dito, ang race eta na ito ay nangangailangan lamang ng isang advanced na parmasyutiko, kaya hindi ito masyadong mahirap makuha. Matapos makuha ang race eta na ito, si Huang Feng ay mas naudyukan. Ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa kanyang 3 subordinate pasulong. Sa daan, nakapatay sila ng maraming halimaw, ngunit wala ng mga recipe na bumaba. Nahulog ang ilang piraso ng kagamitan, na maaaring ituring na nakaaaliw para sa sugatang puso ni Huang Feng. Polar White Bear. Nang dumating si Huang Feng sa dulo ng piitan at nakita ang huling amo, nakakuha siya ng maraming tandang pananong. Hindi pa rin niya alam kung ano ang kaya nitong oso. Gayunpaman, dahil nandito na siya, natural na walang intensyon si Huang Feng na sumuko. Hindi siya tumigil at sumugod patungo sa puting oso. Ang puting oso ay hindi dapat madaig. Tumayo ito sa kanyang 2 hulihan na paa at marahas na pinalo ang kanyang dibdib. Itinaas nito ang ulo at umungal, pagkatapos ay sumugod kay Huang Feng. Nang makalapit ito kay Huang Feng, itinaas nito ang kamao at hinampas ito patungo kay Huang Feng. Itinagilad ni Huang Feng ang kanyang ulo at umiwas. Narinig pa niya ang tunog ng kung anong bumabagsak sa hangin. Naghagis din ng suntok si Huang Feng at tinamaan ang puting oso. Gayunpaman, ito ay tulad ng paghampas sa isang pader. Naramdaman lang niya ang sakit sa kanyang kamay at hindi gaanong napinsala ang puting oso. Ibinaling ng puting oso ang ulo upang tingnan si Huang Feng, ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Malinaw, ang suntok ni Huang Feng ngayon ay parang kinikiliti at hindi nagdulot ng anumang pinsala. Tingnan mo, anong tinitingin-tingin mo? Bulong ni Huang Feng sa sarili.
Pagkatapos, umungol siya sa puting oso. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Huang Feng ang Lion's Roar. Bagamat ang puting oso ay isang malaking amo, natulala pa rin ito sa Huang Feng's Lion's Roar. Hindi nagpapigil si Huang Feng. Naglabas na siya ng silver level na dagger na nakuha niya noon. Pagkatapos, itinusok niya ang punyal sa mga mata ng puting oso. Umuungol, dagandong, panipi, ang puting oso ay umungal sa sakit. Walang tigil ang pagdurugo ng dalawang mata nito. Halatang hindi nito nakikita ang sitwasyon sa paligid. Sa oras na ito, tumalon si Little White sa katawan nito at kinagat ang leeg nito. Pagkatapos noon, bago ibinayo ng puting oso ang kamao ay tumalon ulit ito pababa. Sa oras na ito, ang leeg ng puting oso ay nakagat, at patuloy na umaagos ang dugo. Si Huang Feng ay natural na hindi nanatiling walang ginagawa. Muling tumusok ang kanyang punyal sa sugat sa leeg ng puting oso at gumalaw doon. Lalong lumaki ang sugat ng puting oso, at tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo na parang libre. Sa oras na ito, sa wakas ay nagising ang puting oso mula sa pagkatulala nito. Gayunpaman, wala itong oras para mag-counter-attack. Sa oras na ito, sabay na umatake si Huang Feng at ang Fergana Stallion. Isang tao at isang kabayo ang may malaking lakas. Hindi man maliit ang katawan ng puting oso, hindi pa rin ito na-control ang katawan at bumagsak sa lupa. Puche, si Huang Feng ay parang anino, na sumusunod sa likod ng puting oso. Bago pa ito makapag-react ay tumagos na ang punyal sa puso nito. Si Little White, Piglet, at ang Fergana Stallion ay sumunod sa kanilang mga pag-atake. Katulad noon, ang puting oso ay namatay nang hindi sinasadya sa ilalim ng lalong bihasang pakikipagtulungan ni Huang Feng at ng iba pa. Bilang panghuling boss, mayroon itong sariling dignidad. Gayunpaman, hindi nito inaasahan na mamamatay ng ganito. Hindi man lang ito nagdulot ng anumang pinsala kay Huang Feng. Ito ay naging napakaayaw nito, ngunit wala itong magagawa. Ang puting oso ay talagang ang huling amo. Matapos itong mamatay, isang tumpok ng mga bagay ang lumitaw sa lupa. Bilang karagdagan sa ilang bote at kagamitan ng potion, talagang nakahanap si Huang Feng ng 2 potion formula, na agad na nagpasaya sa kanya. Kabanata 878. Formula ng lakas ng hero, pinapataas ang attack power ng user sa loob ng kalahating oras. Hero's Shield Formula, pinapataas ang defense power ng user sa loob ng kalahating oras. Ang dalawang formula ay nagpapataas ng attack power at defense power. Kahit na ang pagtaas ay pansamantala, ito ay kapaki-pakinabang pa rin sa aktwal na labanan. Bukod dito, dahil ang lawak ng pagtaas ay hindi maliit, tinansya ni Huang Feng na ang dalawang formula na ito ay napakahusay, tulad ng naunang formula. Bukod dito, ang dalawang formula na ito ay nangangailangan lamang ng mga kasanayan sa advanced na alchemy. Nagbigay ito ng pag-asa kay Huang Feng. Isa na siyang intermediate alchemist ngayon. Hindi magiging mahirap para sa kanya na maging isang advanced alchemist. Pagkatapos ng lahat, bago maabot ang antas ng advanced alchemist, ang pag-level up ay hindi mahirap. Hanggat mayroon siyang sapat na proficiency, ayos lang. Congratulations sa player na si Huang Feng para sa pag-clear sa hard mode Alchemist Canyon sa loob ng 50 minuto. 50 minuto, hindi ba ibig sabihin sinira ko ang dating record ng Berserker team? Bulong ni Huang Feng sa sarili. Oo naman, nang siya ay teleport at nakita ang clear record leaderboard sa labas, natuklasan niya na ang Berserker team ay wala na sa tuktok. Sa halip, ito ang kanyang pangalan, Huang Feng. Sino itong Huang Feng? Paano niya naalis ang dungeon ng ganoon kabilis? I've never heard of him. Look, he's alone. He actually cleared the dungeon in such a short time. He must be a hidden super expert. Maaari ba siyang eksperto mula sa isang malaking guild? Hindi naman dapat. Kung may ganyang eksperto sa isang guild, matagal na nilang inanunsyo. Bakit hindi sila kilala? Hindi lang si Huang Feng ang nakakita ng pagbabago sa clear record leaderboard. Matagal nang napansin ng mga manlalaro sa pasukan ng Alchemist Canyon ang pagbabago sa leaderboard. Nahulaan nilang lahat ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sabi ng mga kapatid sa labas, nagbago daw ang clear record leaderboard. Napalitan na ang team namin. Sa Nightmare Mode Alchemist Canyon Dungeon, 5 all-warrior na manlalaro ang pumapatay ng mga halimaw.
Matapos tingnan ang aparato ng komunikasyon saglit, isa sa mga manlalaro ang nagulat ng balita sa kanyang mga kasamahan. O sinong pumalit sa atin? Reincarnation? O kay abangan? O ito ba ang night rumor? Sabi ng leader ng grupo, so be it. After all, hindi na namin hinamon ulit ang instance dungeon na iyon pagkatapos naming i-clear ito. Let them take the first place. Let's first clear this nightmare instance dungeon. Gayunpaman, ang taong tumingin sa communicator ay nag-alinlangan, pagkatapos ay sinabi, hindi ang mga taong iyon. Ang pinakabagong may hawak ng record ay hindi mula sa isang malaking guild, ngunit isang taong nanggaling sa kung saan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi sila galing sa isang malaking guild, sino sila? Tanong ni World Berserker, ang pinuno ng grupo. To be exact, hindi yung mga taong yun, kundi isang tao. Ang player na tumingin lang sa communicator ay nagsabi, ang pangalan ng player na iyon ay Huang Feng. Dati siya ay level 15, ngunit pagkatapos na malinisan ang piitan, siya ay tumaas sa level 16. Malinaw, ang pagsisiyasat ng impormasyon ng World Berserker ay napaka-detalyado. Talagang nalaman nila na si Huang Feng ay dating level 15. Sa katunayan, si Huang Feng na ngayon ang target ng investigasyon ng maraming guild. Dati, marami na siyang naaakit na atensyon. Ngayon, talagang naalis niya ang Alchemist Canyon Dungeon ng napakabilis. Muli itong nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Maraming miyembro ng guild ang nag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Ano? Isang tao lang. Sinasabi mo na ang player na tinatawag na Huang Feng ay nag-clear sa Alchemist Canyon Instance Dungeon ng mag-isa. Bukod dito, ginawa niya ito sa mas kaunting oras kaysa sa amin. Ang World Berserker ay halatang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bagamat hindi sila nag-all out sa oras na iyon, hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang linisin ang difficult level Alchemist Canyon Dungeon ng mag-isa. Sa kanyang opinyon, ito ay malinaw na isang imposibleng bagay. Ngayon, nangyari na ang bagay na tila imposible sa kanya. Ang kabilang partido ay isang tao lamang, ngunit naalis niya ang Alchemist Canyon Dungeon sa mas kaunting oras kaysa sa kanilang 5. Sa tingin ko, sabi ng manlalaro na nakipag-ugnayan sa labas ng mundo. Bagamat ayaw niyang aminin, malinaw na ipinakita sa labas ng mundo ang pangalan ni Huang Feng sa leaderboard. Isa pa, siya lang. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang kasama, ang mukha ni World Berserker ay naging malungkot. Hindi niya inaasahan na may lalabas na ganoong tao. Kung sinira ng mga manlalaro mula sa ibang guild ang kanyang record, baka tumawa lang siya at walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, siya at ang kanyang koponan ay inookupahan ng leaderboard sa mahabang panahon. Kahit na siya ay kick out ngayon, hindi niya ito masyadong iisipin. Pagkatapos ng lahat, ang mga manlalaro mula sa ibang mga guild ay hindi dapat gawing trifle. Gayunpaman, ngayong pinaalis siya sa leaderboard ng isang random na manlalaro, hindi niya ito matanggap. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Lahat, cheer up! Dapat nating alisin ang Nightmare level dungeon na ito ngayon. Sinabi ni World Berserker sa kanyang mga kasamahan sa isang hindi mapag-aalinlangan ng tono. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ilan sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagpakita ng mapait na ngiti. Ito ay dahil sa ilang araw na silang nahihirapan sa piitan na ito, ngunit hindi pa rin nila maalis ang piitan na ito. Ang hirap ng dungeon na ito ay hindi maihahambing sa mga nakaraang hard mode dungeon. Hindi lamang ang mga halimaw sa piitan na ito ay mas mahirap kaysa sa mga nakaraang piitan, ngunit mayroon ding higit pang mga halimaw sa piitan na ito. Wala silang masyadong alam tungkol sa mga halimaw na ito, at ilang beses na silang namatay. Ngayong narinig nilang sinabi ng kanilang pinuno na kailangan nilang linisin ang dungeon na ito sa araw na ito, nagsimula silang mawalan ng kumpiyansa. Ito ay dahil sa pakiramdam nila na ito ay halos imposible. Gayunpaman, dahil sinabi iyon ng kanilang pinuno, at halatang na-provoke ng taong tinatawag na Huang Feng, ang mga miyembro ng koponan na ito ay malinaw na hindi matatakot sa kanilang pinuno sa oras na ito. Malinaw na hindi alam ni Huang Feng na ang kanyang maliit, walang ingat na pagkilos ay magdudulot ng ganoong malaking reaksyon. Nang makita niyang ginamit niya ang oras sa pag-set ng record, medyo nagulat nga siya, pero wala siyang masyadong pakialam. Ito ay dahil pumunta siya sa dungeon na ito hindi lamang para makakuha ng mas maraming potion refining recipe, ngunit higit sa lahat,
para makuha ang Resurrection Pill recipe. Ngayon, halatang hindi pa niya nakuha. Sa madaling salita, hindi pa tapos ang kanyang misyon. Mukhang kailangan kong pumili ng dungeon na mas mahirap. Si Huang Feng ay muling tumayo sa harap ng dungeon at bumulong sa sarili. Nag-isip siya sandali at naramdaman niya na kung mas mataas ang kahirapan ng dungeon, mas mataas ang posibilidad na makuha ang Resurrection Pill recipe. Ngayong nakikipaglaban siya sa isang hard-level dungeon, bagamat hindi ito masasabing isang napakalaking tagumpay, masasabi rin na hindi ito masyadong mahirap. Sa makatuwid, tiyak na hamunin niya ang isang dungeon na mas mahirap. Sa makatuwid, nag-isip sandali si Huang Feng at direktang nilaktawan ang Nightmare level dungeon at pinili ang Legendary level dungeon. Ang pagkamatay sa dungeon ay hindi ibabawas ang mga puntos ng karanasan, ngunit kailangan niyang magsimulang muli. Sa kanyang opinyon, hindi ito isang malaking bagay. Nagsasayang lang ng oras. Kung talagang hindi niya maalis ang Legendary level dungeon, pipiliin na lang niya ang Nightmare level dungeon. Sa makatuwid, pagkatapos magpahinga sandali ni Huang Feng sa labas ng dungeon, pumasok siya muli sa dungeon. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinili ang hard level dungeon, ngunit ang Legendary level dungeon, isang kahirapan sa dungeon na walang piniling manlalaro sa laro. Nang muling pumasok si Huang Feng sa Alchemist Canyon, bagamat handa na siya, pinalipad pa rin ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, halatang mas maliksi ang halimaw at may mas malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Nang maging matatag ang katawan ni Huang Feng, nakita niya ang halimaw sa kanyang harapan. Tinawag pa rin itong Red Flame Dog, ngunit kung ito man ay ang laki o ang hugis, ito ay mas malakas kaysa sa mga nakatagpo niya sa hard-level dungeon noon. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na naglabas ng ilang alagang hayop. Sa oras na ito, muling sumugod sa kanya ang Red Flame Dog. Si Huang Feng ay walang oras na mag-isip ng kung ano-ano pa at mabilis na umiwas, kasabay nito ay naghahanap ng pagkakataon para maka-counter-attack. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang mala-wave na minute steps ni Huang Feng ay talagang isang top-notch na kasanayan. Bagamat napalakas ang Red Flame Dogs, mas mataas ang kanilang attack power at agility, ngunit sa harap ng wave-like minute steps, medyo mahina pa rin sila. Hanggat binibigyang pansin ni Huang Feng ang pag-iwas, hindi pa rin siya nasaktan. Ang tatlong alagang hayop ni Huang Feng, pagkatapos makipagtulungan kay Huang Feng ng maraming beses, ay nagkaroon ng lihim na pagkakaunawaan kay Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na ang mga halimaw sa dungeon na ito ay mas malakas, sa harap ni Huang Feng at ng kanyang tatlong alagang hayop, hindi pa rin sila sapat. Sa makatuwid, bagamat gumugol si Huang Feng ng kaunting oras sa pagkakataong ito, matagumpay pa rin niyang naalis ang buong Legendary level Alchemist Canyon dungeon. Sa oras na ito, kung ito man ay ang Berserker Squad o ang mga partido ng iba pang mga guild, sila ay nakikipaglaban pa rin sa Nightmare level dungeon. Malinaw, hindi nila alam na may nag-clear na sa dungeon, at ito ay ang Legendary level, na mas mahirap. Congratulations! Na-clear na ng player ang Legendary level Alchemist Canyon dungeon sa loob ng 40 minuto. Dahil ang player ang unang naka-clear sa Legendary level Alchemist Canyon dungeon, ang player ay espesyal na ginagantimpalaan ng isang recipe. Muling umalangaw sa tenga ni Huang Feng ang system notification. Bahagyang nagulat si Huang Feng, ngunit malugod niyang tinanggap ito. Ito ay dahil mas naiintindihan niya ang main dungeon. Bagamat marami pang halimaw na hindi niya nakilala, ang oras na kinuha ni Huang Feng para malinisan ang main dungeon ay nabawasan ng malaki. Ito ay dahil ang kahirapan ng main dungeon ay tumaas. Kung hindi, mas kaunting oras ang ginamit niya. Gayunpaman, hindi masyadong masaya si Huang Feng sa oras na ito dahil pagkatapos mamatay ang huling boss, hindi niya nakuha ang recipe para sa Soul Return Pill na gusto niya. Sa makatuwid, bagamat nakakuha siya ng 2 pang recipe at ilang magagandang kagamitan, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Huang Feng. Kabanata 879. Imposible yan. Sa plaza sa labas ng Alchemist Canyon, hindi napigil ang mapaiyak si Mad Warrior, ang pinuno ng Berserker Party, nang makita ang pinakabagong record board. Record board, naalis ng partido ni Huang Feng ang Legendary Alchemist Canyon Dungeon sa pinakamabilis na oras, gamit ang 40 minuto. Miyembro ng partido, pinuno ng partido, Huang Feng.
Nang linisin ni Huang Feng ang Legendary Alchemist Canyon Dungeon, ang kanyang pangalan ay na-update na sa record board sa labas ng dungeon. Sa pagkakataong ito, mas matindi pa ang dulot ng kaguluhan kaysa sa nauna. Sa katunayan, ito ay higit, mas malaki. Maraming manlalaro ang nakapasok na sa hard mode Alchemist Canyon Dungeon. Bagamat hindi lahat sa kanila ay nakaalis sa piitan, alam nilang lahat na hindi ganoon kadaling linisin ang piitan. Gayunpaman, ngayon, madaling naalis ni Huang Feng ang Legendary Alchemist Canyon Dungeon. Mas kaunting oras pa ang ginamit niya para linisin ito kumpara sa ibang dungeon ng ibang dungeon. Ito ay mahirap tanggapin. Ito ay totoo lalo na para sa mga pangunahing manlalaro ng malalaking guild. Marami sa kanila ang personal na nakaranas ng kahirapan ng Nightmare Mode Alchemist Canyon Dungeon. Kahit ngayon, hindi pa rin nila makukumpleto ang dungeon. Kitang-kita kung gaano kahirap ang dungeon na ito. At ngayon, nakakita talaga sila ng isang player na nag-clear sa Legendary Mode Alchemist Canyon Dungeon ng mag-isa. Siyempre, mahihirapan silang tanggapin. Kung sila ay mga elite na manlalaro mula sa mga kilalang guild, ayos lang. Gayunpaman, itong si Huang Feng ay malinaw na lumitaw ng wala saan. At saka, hindi man lang siya bumuo ng party. Sa ganoong sitwasyon, talagang naalis niya ang Legendary Mode Alchemist Canyon Dungeon sa napakaikling panahon. Magiging kakaiba kung hindi nila ito nakitang kakaiba. Sino lang itong Huang Feng? Ito ang kaisipan sa isipan ng maraming tao. Huang Feng, sigurado ka bang ang taong nag-clear sa Legendary Mode Alchemist Canyon Dungeon ng mag-isa ay tinatawag na Huang Feng? Tanong ni Samceres Guild Leader, Samceres World, na may gulat na ekspresyon. Alam din niya ang hirap ng piitan na ito dahil nakapasok na siya dito noon pa. Nung mga oras na iyon, pumasok lang siya para tingnan. Sa huli, hindi man lang siya tumagal ng 1 minuto sa Legendary Mode Alchemist Canyon Dungeon bago siya nilipol ng mga halimaw sa loob. Pagkatapos noon ay hindi na siya pumasok muli dahil alam niyang imposibleng maliwan nila ang piitan gamit ang kanilang kasalukuyang lakas. Ngunit ngayon, may talagang naglinis sa piitan, at ito ay isang tao lamang. Natural, nabigla siya. Ang mas ikinagulat niya ay ang taong nag-clear sa Legendary Alchemist Dungeon ay talagang may ilang koneksyon sa kanilang guild. Gayunpaman, mukhang hindi ito magandang balita dahil hindi maganda ang relasyon nila ni Huang Feng at nagkaroon pa sila ng conflict sa kanya noon. Oo, guild leader. Ang taong iyon ay si Huang Feng, sabi ng isa sa mga miyembro ng Samceres World. Mukhang isa talagang top-tier expert itong si Huang Feng, sabi ng World's Angel. Tumango si Invincible Samsara at saka sinabi sa kanyang mga nasasakupan, Go, dapat mong malaman kung sino itong Huang Feng. Kapag nahanap mo na siya, huwag mo siyang saktan, intindihin mo. Yes, Guild Leader, gagawin ko agad. Kasabay nito, maraming tao ang gumawa ng parehong desisyon bilang World's Invincible. Ang mga taong ito ay pawang mga nakatataas sa guild. Ang kanilang layunin ay pareho, hanapin si Huang Feng at i-recruit siya. Gayunpaman, ang aparato ng komunikasyon ni Huang Feng ay nakatakda pa rin sa mode kung saan hindi siya maaaring idagdag ng mga estranghero bilang kaibigan, kaya hindi naging madali para sa mga taong iyon na mahanap at makontak si Huang Feng. Sa larong ito, hindi inilagay ng mga manlalaro ang kanilang mga pangalan sa itaas ng kanilang mga ulo. Kaya kung hindi nila alam kung ano ang hitsura ni Huang Feng, kahit na magkaharap sila ni Huang Feng, walang makakaalam kung hindi ibunyag ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan. Halika, pasok ulit tayo. Pagkatapos ng isang panahon ng pagpapahinga, tinanggap na ngayon ng digmaang pandaigdig ang katotohanan ito. Gayunpaman, hindi siya handa na mahulog sa likod ng iba. Siya ay isang mapagmataas na tao, at ngayon na siya ay naiwan, nais niyang makahabol. Nagkatinginan ng ilang miyembro ng Berserker Squad at nakita ang mapait na ngiti sa mga mata ng isa't isa. Sila rin ay mga mapagmataas na tao, ngunit hindi sila bobo, kaya naiintindihan nila na mahirap para sa kanila na i-clear ang Nightmare Mode ngayon. Kung tungkol sa paghabol sa taong iyon, halos imposible. Gayunpaman, hindi nila pinigilan ang kanilang kapitan, ni hindi nila siya tinutulan. Kahit na alam nilang hindi sapat ang kanilang kasalukuyang lakas, hindi nila ugali ang sumuko, kaya gagawin nila ang lahat para mahabol si Huang Feng. Sa pagkakataong ito, papasok tayo sa Legendary Mode Instance Dungeon. Sabi ng World's War,
Okay, sumagot din ang iba, kaya hindi nagpahinga ng matagal ang ilang miyembro ng Berserker Squad. Muli silang nawala sa plaza at pumasok sa piitan. Hindi kalayuan sa kanila, si Huang Feng ay nakatayo doon na may malungkot na ekspresyon. Bagamat ang iba ay labis na nabigla sa kanyang lakas nang malaman nila na kaya niyang linisin ang Legendary Mode Dungeon ng mag-isa, labis silang naiinggit sa kanyang mga resulta. Gayunpaman, hindi siya nasiyahan dahil bagamat na-clear niya ang Legendary Mode Dungeon, hindi niya nakuha ang formula, kaya ang kanyang mga nakaraang pagsisikap ay tila walang silbi. Ito na ang pinakamataas na antas ng piitan, ngunit hindi ko pa rin makuha ang formula. Napakababa ng drop rate ng formula na iyon. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Gayunpaman, halatang walang intensyon si Huang Feng na sumuko. Kung hindi niya makuha ito ng isang beses, pagkatapos ay susubukan niya ito ng 2 beses. Kung ang 2 beses ay hindi gumana, pagkatapos ay susubukan niya ito ng 3 beses. Anyway, minsan na niyang nilinis ang dungeon, kaya mas pamilyar siya sa dungeon. Hindi magiging problema kung gusto niyang i-clear ito muli, ngunit kakailanganin niya ng mas maraming oras. Kaya, nawala muli si Huang Feng sa eksena at pumasok sa piitan. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa Legendary Mode Dungeon, Alchemist Canyon. Dahil sa dati niyang karanasan, kailangan ni Huang Feng ng mas kaunting oras para linisin ang piitan. Kaya, ang mga manlalaro sa pasukan ng piitan ay nabigla nang malaman na ang oras na kailangan para maalis ni Huang Feng ang Legendary Mode Dungeon ay unti-unting lumiliit. Sa simula, kailangan ni Huang Feng ng 40 minuto upang makumplito ang isang piitan. Nang maglaon, kailangan niya ng 35 minuto upang makumplito ang isang piitan. Sa tuwing papasok si Huang Feng sa isang piitan, magagawa niyang bawasan ang oras na kinakailangan. Habang ang karamihan ng mga manlalaro ay nag-iisip pa rin tungkol sa hard mode ng isang piitan, si Huang Feng ay patuloy na sinisira ang record ng isang legendary mode na piitan. Paano nila natitiis ito? Para sa mga manlalaro na hindi nasisiyahan kay Huang Feng at gustong i-clear ang legendary dungeon, pagkatapos ng ilang pagtatangka, walang magawa silang natuklasan na imposibleng magtagumpay sila. Sa kabilang banda, paulit-ulit na lilisanin ni Huang Feng ang dungeon ng mas madali, na nagdudulot sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Haha, nakuha ko rin sa wakas. Sa wakas, nang itakda ni Huang Feng ang oras upang i-clear ang legendary level Alchemist Canyon Instance Dungeon sa 21 minuto, nakuha niya sa wakas ang recipe na gusto niya mula sa huling boss. Formula ng Soul Return Pill, ang formula na kailangan para makagawa ng top level na gamot na Soul Return Pill. Mga materyales na kailangan, Tianshan Snow Lotus, Flame Grass, Hidden Tiger Water, Woodseed Flower. Kinakailangang alchemy level, Grandmaster. Ito ay hindi madali, sa wakas ay nakuha ko na ang formula na ito. Gayunpaman, itong alchemy level na kinakailangan ay medyo mataas. Tiningnan ni Huang Feng ang formula sa kanyang kamay at bumulong sa sarili. Dahil nakuha niya ang formula na ito, nagpa siya din si Huang Feng na pansamantalang umalis sa lugar na ito. Ang susunod na kailangan niyang gawin ay pataasin ang kanyang alchemy level sa lalong madaling panahon. Noon lamang niya mapipino ang formula na ito. Sa panahong ito, bagamat nakuha lamang ni Huang Feng ang formula ng Soul Return Pill sa dulo, nakakuha pa rin siya ng maraming iba pang mga formula sa mga nakaraang piitan. Sa isang banda, nilabanan niya ang pinakamataas na antas ng piitan. Sa kabilang banda, mag-isa siyang pumasok sa piitan. Sa makatuwid, natural na mas mataas ang drop rate ng piitan na ito. Sa panahong ito, nakakuha siya ng maraming formula at iba pang kagamitan. Sa mga race 8 na ito, hanggat may sapat na mga halamang gamot si Huang Feng, hindi magiging napakahirap para sa kanya na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Siyempre, ito ay sa kaso lamang ng mababang antas ng kasanayan sa alchemy. Kapag ang antas ng kasanayan sa alchemy ay umabot sa isang mataas na antas, hindi ito magiging kasing simple ng patuloy na pagpino. Mangangailangan din ito ng mga pagkakataon at epiphanies. Saka lang ito magiging posible. Gayunpaman, wala nang pakialam si Huang Feng ngayon. Isang buwan lang siya. Dapat niyang pagbutihin ang kanyang alchemy level sa Grandmaster sa loob ng buwang ito. Naabot na ba niya sa wakas ang kanyang limitasyon? Mula nang patuloy na sinira ni Huang Feng ang kanyang record para sa pag-clear sa Legendary Alchemist Canyon Dungeon,
maraming manlalaro ang nakatutok ng mabuti sa kanyang pag-unlad. Sa mga manlalarong ito, mayroong parehong mga independenteng manlalaro at mga manlalaro ng guild. Bawat isa sa kanila ay binigyang pansin si Huang Feng habang patuloy niyang sinisira ang kanyang sariling record. Ngayong nakita nilang ang record ni Huang Feng ay naayos sa 21 minuto at hindi nagbago sa mahabang panahon, nakahinga ng maluwag ang mga manlalarong iyon. Kasabay nito, naisip din nila na ang 21 minutong ito ay limitasyon na ni Huang Feng. Hindi niya maipagpatuloy ang pagsira sa record na ito. Gayunpaman, ang record na ito ay nagparamdam din sa mga tao na medyo desperado. Maraming mga tao na gustong lampasan si Huang Feng ay nakaramdam ng kaunting panghihina sa loob ng ilang sandali. Nadama nila na walang pag-asa na malampasan ang record na ito. Siyempre, hindi lahat ay sumuko. At least, hindi pa rin sumuko ang Berserker Squad. Nagsusumikap pa rin sila sa piitan. At ang lahat ng ito ay tila walang kinalaman kay Huang Feng sa ngayon. Pinatay niya ang kanyang communication device at hindi na nakatanggap ng anumang balita mula sa labas ng mundo. Matapos makabili ng sapat na mga materyales, nagtago siya mag-isa at nag-concentrate sa pagsasanay ng kanyang alchemy skills. Nagpatuloy si Huang Feng sa pagpino sa loob ng kalahating buwan. Dahil marami siyang natutunan ng mga high-level na formula, nakakuha siya ng maraming karanasan pagkatapos ng matagumpay na pagpino. Sa makatuwid, ang antas ng kanyang alchemy skills ay tumaas ng napakabilis. Sa loob lamang ng kalahating buwan, napunta siya mula sa intermediate alchemy skills tungo sa expert alchemy skills. Kabanata 880, isa sa mga dahilan kung bakit tumigil si Huang Feng ay dahil naubos na niya ang lahat ng sangkap na binili niya. Ang isa pang dahilan ay nang ang kanyang alchemy skill ay umabot sa expert, nalaman niyang napakahirap ay level up itong muli. Masyadong mababa ang karanasang natamo niya mula sa alchemy. Mukhang may iisipin. Pa ako, bulong ni Huang Feng sa sarili. Pagkatapos noon, pumunta siya sa auction house. Bagamat marami ang tao sa auction house ngayon, kumpara noong panahon na ang City Creation Token ay isinu-auction, mas kaunti ang mga tao. Binuksan ni Huang Feng ang kanyang browser habang naghahanap siya ng iba't ibang alchemy material. Gusto niyang itanong kung may balita ba sa panahong ito. Nang buksan ni Huang Feng ang browser, bago pa man siya makapagtanong, isang taong nasasakal sa tubig ang unang nagsalita. Huang Feng, sa wakas ay nabuksan mo na ang iyong communication device. Sinusubukan kong makipag-ugnayan sa iyo sa lahat ng oras na ito. Makipag-ugnayan sa akin. Ano ang problema? Tanong ni Huang Feng. Ikaw ba ang nasa Legendary Alchemist Canyon Record Leaderboard? Tanong ni Choke to Death. Noong mga oras na iyon, nabulunan ng isang tao habang wala sa pinangyarihan habang umiinom ng tubig kaya hindi niya agad nalaman. Gayunpaman, habang unti-unting kumalat ang balita, nalaman din niya na ang taong patuloy na sumisira sa record ay talagang tinatawag na Huang Feng. Ito ay isang laro, kaya imposibleng magkaroon ng parehong pangalan. Dahil dito, naisip niya kaagad na makipag-ugnayan kay Huang Feng para kumpirmahin kung siya nga ba ang taong iyon. Gayunpaman, sa oras na iyon, pinatay na ni Huang Feng ang kanyang communicator at nakatutok sa pagsasanay ng alchemy. Natural, hindi niya ito map-contact. Ako na, anong meron? Sabi ni Huang Feng. Hindi niya akalain na big deal ito kaya napakalma ng tono niya. Anong problema? Sigaw ni Chuck to Death. Alam mo bang sikat ka na ngayon sa laro? May mga tao sa lahat ng dako na naghahanap ng balita tungkol sa iyo. Sinusubukan ng mga manlalarong iyon mula sa malalaking guild na alisin ang piitan na iyon, ngunit lahat sila ay nabigo. Kaya't mas gusto kanilang hanapin. Ang Choke to Death ay hindi kasinungalingan. Bagamat lumipas ang kalahating buwan, walang nakapag-clear sa Nightmare Mode Alchemist Canyon, lalo pa ang Legendary Mode Alchemist Canyon Record Leaderboard. Ang Berserker Squad ang pinakamabilis na na-clear ang Nightmare Mode Alchemist Canyon Record Leaderboard, at palagi silang nahuhulog sa huling boss ng Nightmare Mode Dungeon. Gayunpaman, nagawang i-clear ni Huang Feng ang Legendary Mode Dungeon ng mag-isa kalahating buwan na ang nakalipas. Malinaw nitong ipinakita na si Huang Feng ay nangunguna sa lahat. May mga nagsasabi na nakakita ka ng bug, may nagsasabi na expert ka. Anyway, maraming nag-uusap tungkol sa iyo. Shocked to Death na sabi, wala ka bang guild? Kung i-announce mo ngayon ang iyong identity, siguradong marami ang sasali. Panipi,
No need. I don't want too many people to join my guild. Sabi ni Huang Feng. Wala pang isang taon siya sa mundo ng larong ito, kaya hindi niya binalak na mag-recruit ng masyadong maraming manlalaro sa kanyang guild. Kung ganoon nga, nang umalis siya sa mundong ito, mahirap sabihin kung kaya pa niyang kontrolin ang guild na iyon. At ito rin ang dahilan kung bakit gustong tapusin ni Huang Feng ang City Lord's Quest. Tungkol sa ilang mga gantimpala na ibinigay ng City Lord, talagang gusto niya ang karapatang kumuha ng mga tao. Ang larong ito ay napakamakatao. Ang bawat karakter ay may sariling independenteng pag-iisip. Kaya, nang dumating ang oras, nais ni Huang Feng na makipag-usap sa City Lord kung babaguhin o hindi ang gantimpala na ito ng bahagya. Ayaw mong sumali ang mga tao. Medyo nagulat si Choke to Death. Hanggat may guild ang isa, sino ba ang ayaw na maging malaki? Hindi niya inaasahan na ganito talaga ang iniisip ni Huang Feng. Gayunpaman, ito ay sariling bagay ni Huang Feng kung tutuusin, kaya hindi siya makapagsalita ng marami. At ngayon, ang impresyon ni Huang Feng sa kanya ay isang eksperto na may medyo kakaibang personalidad. At nang makilala niya ang gayong eksperto, napakasaya niya. O sige, may kailangan ako dito, baka kailangan mo. Shocked to death na sabi. Ano ito? Isang kagamitan. Shocked to death na sabi. Pagkatapos, ipinost niya ang mga katangian ng kagamitan kay Huang Feng. Deadwood necklace, ayon sa alamat. Ang kwintas na ito ay alahas ng Grandmaster Alchemist Davies. Attribute, Alchemy Skill Level dagdag 1. Ang mga katangian ay medyo simple, ngunit pagkatapos makita ang kwintas na ito, nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Hindi ba ito ang uri ng kagamitan na maaaring tumaas ang kanyang Alchemy Skill Level? Pumunta siya sa auction house para bumili ng ganitong kagamitan. Hindi niya inaasahan na ang kaisa-isang kaibigan niya ay magkakaroon ng ganoong piraso. Walang gamit sa akin ang kagamitang ito, kaya ibibigay ko sa iyo. Masiglang sabi ni Choke to Death. Nasaan ka? Hahanapin kita agad. Sabi kaagad ni Huang Feng. Nagkataon din na pumunta sa auction house ang taong sumakal sa kanya para magnegosyo. Kaya, nagkita silang dalawa sa auction house. Sa sandaling magkita sila, ibinigay ng taong sumakal sa kanya hanggang sa mamatay ang kwintas kay Huang Feng. Hindi na makapaghintay si Huang Feng na tingnan ito. Matapos makita na ang mga katangian ay talagang ganoon, ngumiti siya sa kasiyahan at sinabing, magkano? Just give me whatever you want. I don't have much use for this thing anyway. Wala siyang pakialam na mabulunan ang isang tao habang umiinom ng tubig. Paano kaya? Ang bagay na ito ay walang silbi sa kabilang partido, ngunit kay Huang Feng, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Siyempre, hindi naman niya basta-basta ibibigay ang gusto niya. Kaya naman, binuksan ni Huang Feng ang kanyang storage ring at naglabas ng 2 piraso ng platinum grade equipment. Inabot niya ang mga ito sa taong nasasakal sa tubig at sinabing, hindi kita bibigyan ng pera. Para sa iyo ang 2 kagamitang ito. Matapos kunin ng Choke to Death ang kagamitan ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Gayunpaman, agad niyang sinabi, hindi. Ang 2 kagamitan na ito ay masyadong mahalaga. Hindi ko ito madadala. Mahalaga ba ito? Sa tingin ko hindi ito kasing ganda ng kwintas mo, sabi ni Huang Feng. Ang kagamitan sa antas ng platinum ay talagang napakahusay na kagamitan para sa iba pang mga manlalaro, ngunit para kay Huang Feng, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Kadalasan, umaasa siya sa pag-iwas para lumaban. Ang kanyang mga kasanayan ay ang kanyang pinakamahusay na sandata. At ang kwintas na ito ay lubhang kapaki-pakinabang kay Huang Feng. Sa kanyang opinyon, ito ay talagang mas kapaki-pakinabang kaysa sa 2 piraso ng kagamitan. Pero, medyo nag-aalangan pa si Choke to Death. Dapat malaman ng isa na ang pinakamagandang kagamitan na mayroon siya ngayon ay pilak lamang, at 2 lang sila. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng kagamitan ng mga pangunahing manlalaro. Ang kagamitan sa antas ng ginto ay magagamit lamang sa mga pangunahing miyembro ng malalaking guild. Tulad ng para sa platinum level na kagamitan, ito ay mas bihira. Sa makatuwid, natural na gusto ng Choke to Death ang kagamitan sa antas ng platinum. Gayunpaman, pakiramdam niya ay napakalaking kawalan para sa kanya na ipagpalit ang isang walang kwentang kwintas para sa 2 kagamitang ito. No bots, just keep them. I don't lack these 2 pieces of equipment. Sabi ni Huang Feng.
Nagsasabi siya ng totoo. Kung tutuusin, nakalaban na niya ang napakaraming maalamat na antas ng dungeon, at maraming magagandang kagamitan sa kanyang storage ring. Sige, salamat. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Ang Choked to Death ay orihinal na mahilig sa dalawang kagamitang ito. Ngayong hikayatin siya ni Huang Feng. Tinanggap niya sila, gayunpaman, sa kanyang puso, lubos siyang nagpapasalamat kay Huang Feng. Kung kailangan ni Huang Feng ng anumang tulong sa hinaharap, gagawin niya ang kanyang makakaya upang tumulong. May itatanong ako sa iyo ngayon. Sa panahong ito, may nangyari bang malaking bagay sa laro? Nag-seclusion ako kamakailan para mag-practice ng medicine refining, kaya hindi ako masyadong sigurado, tanong ni Huang Feng. Malalaking bagay, meron. Masayang isinuot ni Choked to Death ang mga kagamitan, pagkatapos ay sinabing, tumigil na sa pakikipaglaban ang Pride at ang mga manlalaro ni Samsara pagkatapos ng malawakang labanan. Gayunpaman, mayroon pa ring maliliit na salungatan, ngunit hindi na sila ang pangunahing paksa. Ang mga nakatataas sa dalawang guild ay tila nakatutok sa pagtatayo ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, kung patuloy silang lalaban, mawawalan sila ng kanilang sariling lakas. Pagkatapos ng sariling pera ng pagtatayo ng lungsod, tumango si Huang Feng. Ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang yugto ng laro. Ang mga digmaan ng guild ay sumiklab lamang sa mga huling yugto. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang Choked to Death na makipag-usap kay Huang Feng tungkol sa ilang bagay sa laro. Pagkatapos noon ay naghiwalay na silang dalawa. Si Huang Feng ay patuloy na naghahanap ng mga espesyal na kagamitan tulad ng kwintas ngayon, habang ang Choked to Death ay nag-level up. Matapos makakuha ng bagong kagamitan, hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Tiningnan ni Huang Feng ang lahat ng kagamitan sa auction house, ngunit wala siyang mahanap na katulad ng kwintas. Ito ay malinaw kung gaano bihira ang ganitong uri ng kagamitan. Maaari lamang ilagay ni Huang Feng ang medicine refining sa auction house, pagkatapos ay umalis patungo sa City Lord's Mansion. Ano, sabi mo nakuha mo ang recipe para sa Soul Return Pill? Tiningnan ng City Lord si Huang Feng na may mukha na puno ng pagtataka. Oo, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang aking medicine refining level ay hindi sapat na mataas. Natatakot ako na hindi ko ma-refine ang Soul Return Pill sa natitirang kalahating buwan. Nang marinig ng City Lord ang mga salita ni Huang Feng, sumimangot siya. Pagkatapos noon, tila nag-alinlangan siya. Pagkatapos, hiniling niya sa isang katulong na magdala ng isang kahon at iniabot ito kay Huang Feng, at sinabing, ipapahiram ko muna ito sa iyo. Ibalik mo ito sa akin kapag tapos ka na. Binuksan ni Huang Feng ang kahon. May singsing sa loob. Ang singsing ay walang maraming katangian, ngunit nagulat si Huang Feng. Ito ay dahil ang singsing na ito ay kapareho ng kwintas na ibinigay sa kanya ng Choked to Death noon. Wala itong ibang mga katangian. Maaari lamang nitong mapataas ang antas ng medicine refining ng isa. Gamit ang kwintas at singsing, pati si Huang Feng mismo ay isa ng expert-level medicine refiner. Sa makatuwid, pagkatapos makuha ni Peyton ang dalawang kagamitang ito, ang kanyang medicine refining level ay umabot na sa Grandmaster level.